Isang grupo ng mga babaeng nasa katamtamang edad ang naghiking ng magkakasama. Kaso mas marami silang tsismisan kaysa pag-akyat sa bundok. Habang naglalakad, ipinagmamalaki nila ang kanilang mga anak. Ang babaeng nakapulang damit ay ipinagmamalaki na ang anak niyang si Seokdu ay talagang matalino. Nag-aral siya sa Amerika at nagtatrabaho sa isang kilalang kumpanya. Ngunit hindi sumasang-ayon ang babaeng nakaasul na damit. Mas mahusay ang anak niya, si Sungho, di ba? Si Sungho ay isang kilalang arkitekto na nakilahok sa maraming nanalo ng award na proyekto. Bukod pa roon, nakilala ng anak kong si Sungho ang presidente. Ang library na ginawa niya ay nanalo rin sa isang architectural competition. Magkaiba man ang kanilang landas, pareho silang napakahusay. Hindi matukoy kung sino ang mas magaling sa kanila. Gustong magyabang ni nanay ni Sungho sa kanyang matalik na kaibigan at sinabing nanalo ang kanyang anak ng award ngayon. Samantala, inilabas ni nanay ni Seokdu ang wedding invitation para harangan ang mga kaibigan. Sa mahalagang pangyayari sa buhay, halata namang panalo si Seokdu dahil ikakasal siya sa katapusan ng buwan. Bukod pa rito, ang mapapangasawa niya ay isang internasyonal na abogado na may magandang kinabukasan. Nagtagumpay ang nanay ni Seokdu na makuha ang paghanga ng kanyang mga kaibigan. Hinahangaan nila si nanay ni Seokdu dahil malapit nang ikasal ang kanyang anak. Sa wakas, malaya na siya sa mga pasanin ng buhay. Pagbaba pa lang niya ng eroplano, nagulat na ang kanyang matalik na kaibigan na si Moyum na sumundo sa kanya dahil sa bigla niyang pagbalik. Lalo silang nagulat nang kumakain sila ng fried chicken at nakita nila ang kapatid ni Seokdu. Parang nakakita ng multo si Seokdu at hinila niya si Moyum upang magtago sa kanyang kapatid. Hindi maintindihan ni Moyum, hindi ba alam ng pamilya mo na umuwi ka sa Korea? Nagulat si Moyum, ngunit naniwala siya sa sinabi ni Seokdu at nag-alok na tulungan siyang ayusin ang kanyang bahay upang lalo pang magulat ang kanyang mga magulang. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, biglang nakatanggap ng tawag si Moyum at pinabalik sa trabaho para mag-overtime kaya mag-isang umuwi si Seokdu. Sa daan, dumaan siya sa lumang kalye at napansin na ang public bathhouse kung saan madalas siyang maligo noong bata pa siya ay napalitan na ng isang bagong bahay. Sa pagtingin sa bagong bahay, bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari noon at naalala niya na sila ni Sungho ay dinala ng kanilang mga ina doon para maligo. Lumipas ang maraming taon at matanda na silang pareho. Naging interesado siya sa bagong bahay na itinayo sa dating kinalalagyan ng bathhouse. Habang tinitingnan niya ang bahay, biglang lumitaw si Sungho. Lumabas na si Sungho ang nagtayo ng bagong bahay. Nasiyahan si Seokdu sa pagkawala ng kanyang pagdududa at aalis na sana nang bigla niyang napansin na ang paligid ay pamilyar at naroon ang grupo ng matatalik na kaibigan ng kanyang ina. Naramdaman niya na mayroong mali. Sa matinding pangangailangan, sumingit siya sa isang karton na inilagay ni Sungho sa gilid ng kalsada. Simula ngayon, ako ay isang basurang kahon. Ano man ang mangyari, hindi mo dapat sabihin na nakita mo ako. Si Sungho ay walang pagpipilian kundi tulungan siyang magtago hanggang sa lumipas ang sitwasyon. Naghintay si Seokdu hanggang sa umalis ang kanyang ina bago siya lumabas sa kahon. Dahil napakahusay mo, iligtas mo ako ng isa pang beses. Mag-subscribe sa Lala School Channel para hindi makaligtaan ang mga kahanga-hangang video. Mag-subscribe sa Lala School Channel para hindi makaligtaan ang mga kahanga-hangang video. Kung mas matagal na oras ang lumipas, mas malala ang palo. Ang pagtatago ay nagdudulot ng takot. Higit pa, wala itong silbi. Dapat harapin niya ang mga pagsubok. Sa panahong ito, ang kanilang kaibigan na si Moyum ay bumalik sa kanyang unit, ngunit muling tinawag para magtrabaho. Ang trabaho ni Moyum ay miyembro ng rescue team. Ang trabahong ito ay nangangailangan na sa sandaling mayroong emergency, kailangan silang pumunta kaagad. Sa pagkakataong ito, may tumawag sa rescue team dahil may isang lasing na lalaki na nakahiga sa damuhan. Hindi alam kung lasing lang siya o tuluyan ng wala. Lumapit si Moyum para tingnan. Bagamat humihinga pa, mayroon siyang mga sintomas ng tipikal na diabetes. May diabetes ang lasing na tiyuhin. Maaga o huli, babalik din siya sa alabok. Nais niyang kumuha ng sample para suriin ang tiyuhin. Ngunit ang kanyang saloobin ay napakasama, at hawak pa ang bote ng alak at tinatakot siya. Inuna ni Moyum ang kaligtasan. Wala siyang pagpipilian kundi umatras. Sa sandaling ito, isang lalaki ang lumapit. Ako ay isang red belt sa taekwondo. Hayaan niyo akong hawakan ito. Ngunit sa loob ng 2 hakbang, nadapa siya sa damuhan. Nagulat si Moyum. Anong red belt? Black belt ako. Lumapit siya at sinipa ang bote ng alak mula sa kamay ng tiyuhin. Ang lakas ng sipa ay nagulat sa tiyuhin. Pagkatapos, ano ang sinabi niya? Sumunod din ang tiyuhin. Nagulat ang ginoong red belt sa makapangyarihang likod ni Moyum. Sa kabilang dako, nag-isip si Seokdu at nagpa siyang umuwi. Sa harap ng kanyang bahay, inilabas niya ang lahat ng kanyang damit at sapatos at isinuot ang mga ito. Bakit hindi ka bumili ng bulletproof vest? Sigurado akong mayroon sa Amerika. Huwag mo nang ipaalala sa akin. Nagsisisi na ako. May dahilan ang kanyang takot dahil gumawa siya ng malaking problema. Nagtaka si Sungho kung anong problema ang ginawa niya, kaya siya takot na takot. Tumingin si Seokdu sa paligid at nakita na walang tao. Nais niyang hilingin kay Sungho na samahan siya sa pagharap sa galit
ng kanyang mga magulang. Sa totoo lang, kinansela ko ang kasal. Ano ang sinabi mo? Hindi ko narinig ng malinaw. Sabi ko, kinansela ko na ang kasal. Pagkatapos niyang sumigaw, tila tapos na ang buhay niya. Naririnig din ng nanay ni Seokdu at ng kanyang matatalik na kaibigan ang lahat. Ang masamang balita ay hindi dapat ipagsabi sa labas. Ngunit sa pagkakataong ito, parang maihawak siyang megaphone at sumisigaw para marinig ng buong kapitbahayan. Talagang nagalit ang nanay ni Seokdu at sinimulan niyang turuan ng leksyon ang kanyang anak na babae. Tanging isang anak na babae na walang matinong pag-iisip ang gagawa ng ganoong bagay isang buwan bago ang kasal. Sa takot, nagtago si Seokdu sa likod ni Sungho. Ngunit biglang nagbago ang isip ng nanay ni Seokdu. Mali. Bakit bigla na lang kinansela ng aking anak ang kasal? Siguradong nagtaksil ang manugang ko. Pagkatapos sabihin ito, nais niyang mag-book ng flight papuntang Amerika upang alamin ang totoo. Lubhang natakot si Seokdu. Kaya naman, sinisi niya ang sarili sa lahat ng pagkakamali. Iyon ay dahil siya ay nagtaksil. Ang salitang ito ay lalong nagpagalit sa nanay ni Seokdu. Buti na lang at mayroong mga taong pumigil sa kanya. Hindi inaasahan na pagkatapos kumalma ng nanay ni Seokdu, naghagi si Seokdu ng isang malaking bomba. Nag-resign din siya. Sa pagkakataong ito, determinadong bugbugin niya ang kanyang walang utang na loob na anak. Sa takot, hinila ni Seokdu si Sungho at tumakas. Hoy, bata, huminto ka para sa akin. Nagtagumpay silang takasan ang nanay ni Seokdu. Umupo sila sa gilid ng kalsada para huminga. Hindi naniwala si Sungho sa dahilan ni Seokdu. Kinansela niya ang kasal dahil sa pagtataksil at nag-resign upang bumalik sa Korea. Kahit na sa ngayon, nagpapanggap pa rin si Seokdu na okay lang siya. Sa harap ng kanyang matalik na kaibigan, wala siyang pagpipilian kundi sabihin ang totoo. Sa totoo lang, pagod na lang ako. Sila ay nagdikit ang mga balikat at inakala ng mga dumadaan na magkasintahan sila. Sabay-sabay silang tumanggi, parehong umamin na anak lang sila ng magkaibigang ina. Pero ang kanilang pag-uunawa ay mas mahusay pa kaysa sa isang normal na magkasintahan. Sa sandaling ito, tinawagan ng kapatid ni Seokdu si Sungho. Sinabihan niya itong ihatid kaagad ang kapatid niya sa bahay. Sinigurado ng kanilang ina na hindi na siya gagawin ng masama. Ngunit nang pumasok si Seokdu, natanto niya na ang mga salitang ito ay hindi kapanipaniwala. Halika rito, anak, sa araw na ito, maglalaban tayo hanggang sa dulo. Lumingon si Seokdu at gustong tumakas. Tita, nahuli ko na po siya. Bahala na po kayo kung paano ninyo siya haharapin. Mula sa pagkabata, si Seokdu ay napakaintindihin. Mahirap ang kalagayan ng kanilang pamilya. Ginawa niya ang ilang mga trabaho ng mag-isa. Nag-ipon siya ng pera para makabili ng purong gintong hairpin para sa kanyang ina. Labis na ikinatuwa ng nanay ni Seokdu ang pagiging intindihin niya. Ngunit ang anak na babae na laging masunurin ay biglang naging matigas ang ulo kamakailan. Iniwan niya ang kanyang mataas na sweldong trabaho sa Amerika. Kasama ang kanyang magaling na fiancé, umuwi siya sa Korea. Walang pwesto para sa kanya sa bahay. Ang kanyang silid ay ginamit bilang storage area, kaya sa sahig lang siya nakahiga. Paggising sa umaga, naisip ng kanyang ina ang plano niya kahapon. Gusto kong maging isang masayang walang trabaho. Mas lalo siyang nagalit, huwag ka nang kumain pa. Ang isang tao na katulad mo ay walang karapatang kumain ng bigas. Takot ang kanyang mga kaibigan na baka bugbugin siyang muli ng kanyang ina. Kinabukasan, binisita nila siya. Hindi pinansin ni Seokdu ang mga masamang tingin ng kanyang ina. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-uusap, nakipagtalo siya sa kanyang kapatid. Galit na galit ang kanyang ina at pumunta sa labas ng basement para mag-room. Hindi rin maintindihan ni Moyum kung bakit iniwan niya ang lahat. Sige na, sabihin mo na sa akin. Sabihin mo sa akin ang dahilan kung bakit ka bumalik dito. Sa kabutihang palad, oras na para pumasok sa trabaho. Wala nang nagawa si Moyum kundi umalis. Ngunit nandyan pa rin si Sungho. Naalala ni Seokdu na iniwan siya ni Sungho at ikinulong siya kagabi. Sinuntok niya siya bilang leksyon. Pagkatapos, nakita siya ng kanyang ina at sinaktan siya ng ilang beses. Kung ihahambing sa kanyang walang silbi na anak, mas gusto ng kanyang ama si Sungho na may magandang kinabukasan. Nag-order pa nga siya ng steam cake para ipagdiwang ang pagtatatag ng negosyo ni Sungho. Nilinlang si Seokdu ng kanyang ina para maghatid ng cake. Pagdating sa kumpanya ni Sungho, naging curious ang kanyang mga kasamahan tungkol sa kanilang relasyon. Pagkatapos malaman na si Seokdu ay matalik na kaibigan ni Sungho mula sa pagkabata, nagsimula silang magtanong kung paano sila nagkakilala noong bata pa. Ayon kay Seokdu, ipinanganak si Sungho sa Amerika. Nang bumalik siya sa Korea, hindi siya marunong magsalita ng Korean, kaya napakahiya niya sa mga estranghero. Bukod pa rito, ang kanyang ina ay isang diplomat at napakabusi niya, kaya wala siyang oras para alagaan ang kanyang anak. Ipinadala niya si Sungho sa kanyang kakilala, ang nanay ni Seokdu. Nakuha ni Seokdu ang responsibilidad na alagaan si Sungho. Hinila niya siya para maglaro ng magkasama. Sa totoo lang, ako ang nagpalaki kay Sungho. Agad na tumanggi si Sungho. Siya ang unang baliw na nakilala ko sa aking buhay. Ayon sa kanya, ang alaala na iyon ay naging isa pang kwento. Noong una silang magkita, nagtago siya at hindi nakipagkamay kay Seokdu. Hindi dahil sa pagiging introvert o mahiyain, kundi dahil sa napakadumi ng mukha at kamay ni Seokdu noong panahong iyon. Pagkatapos, nagreklamo siya na lagi siyang marumi. Ayaw niyang makipaglaro sa kanya. Bilang resulta, determinado si Seokdu na makipaglaro sa kanya. Pumasok pa siya sa banyo habang nandoon siya. Kinuha niya ang lahat ng pagkain na hindi niya gusto at binigay sa kanya. Sabi pa niya na hindi
hindi siya dapat maging mapili sa pagkain. Kinuha pa niya ang kanyang piggy bank, isang ganap na bully. Sa kabilang banda, kumalat na sa lahat ng dako ang kwento ni Seok-do. Bawat lugar na pinupuntahan ng kanyang ina ay kinukutya siya. Hindi niya matanggap ang galit na ito at nais niyang linawin ang lahat. Honey, kausapin mo ang anak natin. Siguradong may itinatago siya sa atin. Ngunit naisip ng kanyang asawa na ang magpanggap na walang alam ay isa ring paraan. Napakagaling ng mga magulang ng kabilang pamilya. Kung hihingin natin ang tunay na dahilan kung bakit kinansela ng ating anak ang kasal, at kung dahil sa hindi tayo karapat-dapat na magulang, paano natin haharapin ang kahihiyan? Samantala, masayang kumakain si Seok-do ng fried dumplings kasama si Mu-yung. Hindi nila inaasahan na si Sung-ho, na sinabing hindi siya pupunta, ay biglang dumating. Sa isang tingin pa lang, alam na ni Seok-do na may problema siya. Ngunit matigas ang ulong sinabi ni Sung-ho na wala. Paano naman siyang walang problema? Ang kanyang opisina ay magbubukas na, at ang mahalagang bayad para sa proyekto ay ipinagpaliban. Kung wala ang perang ito, nagsisimula pa lang sila, ngunit kailangan na nilang magsara. Napansin ni Sung-ho na pilit lang umingiti si Seok-do. Ngayon, kayang-kaya pa ni Seok-do ang sitwasyon. Ngunit kung hindi makuha ng kanyang ina ang mga sagot, araw-araw siyang magtatanong. Kung magpapatuloy ito, hindi niya alam kung gaano pa siya katagal makakatagal. Sana ay maipaliwanag mo sa lalong madaling panahon sa tita. Naramdaman ni Seok-do na inutusan lang siya ng kanyang ina na alamin ang balita. Ayon sa sinabi ni Sung-ho, hindi mapakali ang nanay ni Seok-do dahil hindi niya makuha ang mga sagot. Tinawagan niya ang dating fiancé ni Seok-do, ngunit hindi sumasagot ang kabilang linya. Napansin ni Seok-do na hindi maganda ang ekspresyon ng kanyang ina. Kinuha niya ang telepono at nagulat siya. Nay, sabi ko na po sa inyo na naghiwalay na kami. Tinanggal niya ang numero ng dating kasintahan sa telepono ng kanyang ina. Pagkatapos, mag-isa siyang lumabas at sumakay ng bus para mag-relax. Sa isip niya ay ang lahat ng hindi magandang nangyari sa Amerika. Ang pagtatrabaho sa isang malaking kumpanya ay talagang stressful. Hindi siya magaling sa pakikipagkapwa-tao at nagtatrabaho siya ng walang humpay. Ngunit siniraan siya ng kanyang mga kasamahan dahil sa pagiging masyadong mayabang. Pagod na si Seok-do sa loob at labas. Nais niyang ma-comfort ng kanyang fiancé, ngunit hindi niya ito matawagan. Napilitan siyang pumunta sa party para hanapin ang kanyang kasintahan. Nang mahanap niya, nakita niya nakasama nito ang ibang babae. Sa pag-alis sa kanyang alaala, patuloy na nakaupo si Seok-do sa bus. Buong araw siyang nakasakay sa bus. Nang umuwi siya sa gabi, nakita niya ang mga krepe na ibinebenta sa gilid ng kalsada. Biglang naisipan niyang bumili ng isang potted plant para ibigay kay Sung-ho bilang regalo sa pagbubukas ng negosyo. Kung ganoon, dalhin mo ito bukas. Napakabigat nito para iwi ko. Hindi ako pupunta bukas. Kinabukasan, maaga pa, nagbihis na ang nanay ni Seok-do para pumunta sa pagbubukas ng negosyo ni Sung-ho. Kinuha pa niya ang gintong hairpin na nakatago sa ilalim ng kahon. Ngunit hindi niya ito mahanap. Sa pagbubukas ng negosyo, maraming lumang kaibigan ang dumalo. Lahat sila ay nakarinig na umuwi si Seok-do mula sa Amerika. At kinansela pa niya ang kasal. Nagmadali ang grupo ng mga tao na tumingin sa nakakatawang sitwasyon ng kanyang ina. Sinadya niyang hawakan ang kanyang pinakamalaking sakit. Nabasura ang kasal. Hindi ko alam iyon. Sa kabutihang palad, sa mahalagang sandali, dumating ang ilan sa kanyang matatalik na kaibigan at ipinagtanggol siya. Kaya hindi siya lubos na napahiya. Ngunit nang pumasok ang nanay ni Seok-do sa banyo, narinig niya ang mga kaibigan niya sa labas na nanunudyo. Lahat sila ay tinatawanan siya. Sa totoo lang, noong taong iyon, ang kanyang mga grado ay hindi mababa kumpara sa nanay ni Sung-ho. Ngunit dahil sa sitwasyon ng pamilya, hindi siya nakapagpatuloy ng pag-aaral. Sa buong buhay niya, maaari lamang siyang maging suporta sa nanay ni Sung-ho. Isang mahirap na pamilya na gustong magkaroon ng isang phoenix. Akala niya kung magiging matagumpay ang kanyang anak na babae, magbabago din ang kanyang buhay. Sa kabilang banda, nahanap ni Seok-do ang pin at nagmadaling ibigay ito sa kanyang ina. Ngunit nagpumilit si Sung-ho na pakainin muna siya bago siya payagan na umalis. Ang pananatili niya doon ay nagkataon na nakilala niya ang mga tiyahin na iyon. Sila ay pumuna sa kanya mula ulo hanggang paa. Sa pagbalik sa bahay, tinapon ng nanay ni Seok-do ang lahat ng kanyang sama ng loob sa kanyang anak na babae. Kinuha niya ang maleta ni Seok-do at itinapon ito pababa ng hagdanan. Pinilit niya siyang bumalik sa Amerika kaagad. Hindi na rin matiis ni Seok-do. Ang tanging pinapahalagahan ng kanyang ina ay kung gaano kataas siya lumilipad. Ngunit hindi niya inisip kung pagod ba siya sa paglipad. Kung hindi siya masyadong pagod, paano niya itatapon ang lahat at babalik? Bakit kailangan ko laging maging source ng pagmamalaki mo? Siya ay parang hairpin. Kapag hindi siya kailangan ng kanyang ina, tinatapon lang siya kung saan-saan. Hindi niya man lang pinapansin kung saan siya itinapon. Sa tuwing kailangan lang ng kanyang ina ng isang highlight sa kanyang mahirap na buhay, kinuha niya siya at ikinabit sa kanyang dibdib. Lahat para lang matupad ang kanyang pagnanais na magyabang. Nakita ni Sung-ho na tumakbo palabas si Seok-do. Nag-aalala siya at sinundan siya sa amusement park. Ngunit nagpapanggap pa rin si Seok-do na malakas. Huwag kang pilitin ng umiti, pumili ka lang, iiyak ka ba o tatawa? Hindi na niya matiis at bigla siyang umiyak. Labis siyang nasaktan dahil sa away nilang mag-ina. Ngunit tinulungan siya ni Sung-ho na maintindihan. Walang galit kung walang pagmamahal. Ang lahat ay dahil pareho silang may inaasahan sa isa't-isa. Naramdaman niya na sinayang ng kanyang ina ang kanyang pagsisikap. At naramdaman naman ng kanyang ina na hindi siya nabubuhay ayon sa kanyang gusto, kaya nagalit siya. Dahil tinulungan siya
siya ni Sungho na maintindihan, bumuti ang pakiramdam ni Seokdu. Samantala, nagsimula na ring magsisi ang nanay ni Seokdu dahil sa ginawa niya kay Seokdu. Kinaumagahan, tinawagan niya si Sungho. Hinimok niya si Sungho na tulungan siyang ayusin ang silid ni Seokdu. Pagbalik ni Seokdu sa bahay, nakita niya na maganda ang pagkakaayos ng kanyang silid. Bigla na lang nawala ang lahat ng kanyang galit. Sa gabi, nakahiga siya sa kama. Bigla niyang napansin na ang kisame ay puno ng mga bituin na kanyang gusto, na ikinagulat at ikinatuwa niya. Ngunit ang sorpresa ni Sungho para sa kanya ay hindi pa nagtatapos. Masayang nakikipag-usap si Seokdu sa telepono. Bigla siyang may napansin. Binuksan niya ang kurtina at nakita niya si Sungho sa kabilang bahay. Lumipat na ako dito. Ano, nakatira na rin ako dito. Ang tanawin na ito ay nagpaalala kay Seokdu ng kanilang kabataan. Bumili siya ng mga star stickers at idinikit ito sa buong kisam. Sa paggawa nito, aksidente siyang nahulog mula sa upuan. Sa kabutihang palad, sinalo siya ni Sungho. Ang mga magulang ni Sungho ay laging abala. Napakaabala nila na hindi sila nakadalo sa kanyang mga kompetisyon. Si Seokdu lamang ang nasa bleachers, nag-cheer para sa kanya. Sige, magaling ka. Ang Korean accent ni Seokdu ay umalinggaw sa bawat laban niya. Naging bahagi ito ng pinakamagandang alaala niya. Madalas na pinapangarap ni Sungho ang kanyang kabataan. Ang panahon na siya ay lumalangoy. Ngunit ang magandang panaginip ay nabigla ng sigaw ni Seokdu sa kabilang bahay. Ilang taon na ang lumipas, wala pa rin siyang pinagbago. Tuwing nanonood siya ng horror film, sumisigaw pa rin siya. Noong bata pa siya, mahirap na makita ang kanyang mga magulang. Ngayon, bihira na nagkakasama ang buong pamilya sa hapagkainan, ngunit hindi na sila sanay. Hindi maiwasan ni Sungho na magtanong kung kailan babalik sa trabaho ang kanyang ina. Hindi maintindihan ng kanyang ina kung bakit niya ito tinatanong. Ayaw ba nila na manatili ako sa bahay? Hindi po ganoon, Nay, hindi ba gusto ninyong manatili sa Korea ng matagal? Kung ikukumpara sa mga problema sa pamilya, ang karera ni Sungho ay masasabing maayos. Ngayon, nakakuha na naman ang kumpanya ng isang kontrata para sa isang senior care facility. Para kay Seokdu, pansamantalang tinigilan na ng kanyang ina ang pamimilit sa kanya na magtrabaho. Dahil sigurado siya na hindi magtatagal ang katamaran ni Seokdu. Hindi naman lahat ay pwedeng maging walang trabaho. Walang nakakakilala sa iyo ng mas mahusay kaysa sa iyong ina. Sanay na si Seokdu sa abalang buhay, sanay sa pagpapahirap sa sarili. Kahit na naglalaro lang siya sa bahay araw-araw, kailangan pa rin siyang gumawa ng plano at hatiin kung anong lalaruin niya sa umaga, tanghali, hapon at gabi. Pagkatapos ng ilang oras na paglalaro, hindi maiiwasan na mainip. Ngunit ang mundo ng mga matatanda ay napakaabala. Paano sila magkakaroon ng maraming oras para sa isang walang trabaho na katulad niya? Kaya, pumunta si Seokdu sa restaurant ng kanyang pamilya para makipag-usap sa kanyang mga magulang. Nagkataon na nakasalubong niya ang kanyang high school homeroom teacher na nag-order ng rice cake. Lumipas ang higit sa 10 taon at ang guro ay na-promote bilang high school principal. Ngunit naaalala pa rin niya ang kanyang mahusay na estudyante. Noong nasa high school pa siya ay isang kilalang tao sa paaralan. Nagkataon na may isa pang kilalang tao na dumating sa paaralan ngayon. Narinig ni Sungho na ang kanyang dating paaralan ay nagpaplano na magpabid para sa renovation ng mga silid-aralan at gifit siya ay nagpropose na magbid. Nang makita ng kanilang guro ang dalawa niyang mahusay na estudyante na naging mga haligi ng bansa, hindi niya mapigilan ang kanyang ngiti. Masigasig niyang inanyayahan silang magbigay ng lecture sa mga susunod na henerasyon ng mga estudyante. Agad na tumakas si Sungho sa pamamagitan ng pagdadahilan na abala siya sa trabaho. Ngunit hindi ganoon kaswerte si Seokdu. Ang kanyang pagmamataas ay pumigil sa kanya na sabihin na nag-resign na siya. Napilitan siyang magbigay ng lecture sa mga junior niya. Walang interes ang mga high school students sa kanyang mahusay na resume. Mas interesado sila sa kung ano ang gusto niyang gawin noong nasa high school din siya. Natigilan si Seokdu, napakalayo na ng kanyang narating. Matagal na niyang nakalimutan ang kanyang orihinal na pangarap. Ngunit si Sungho ay hindi kailanman nakalimutan ang kanyang pangarap na maging isang manlalangoy. Pagkatapos ng maraming taon, bumalik siya sa kanyang dating paaralan. Hindi niya maiwasang pumunta sa swimming pool. Naramdaman niya ang temperatura ng tubig. Pagkatapos, hinila niya si Seokdu sa Time Capsule Island. Napakawalang pasensya ni Seokdu. Kaya ano ba ang isang nakalimutang time capsule? Pag-uwi niya, nakita niya na nasugatan ang kamay ng kanyang ina sa paggawa ng kimchi. Siya ay nagtitiklop pa rin ng mga kahon para kumita ng karagdagang pera para sa pamilya. Bigla siyang nakaramdam ng pagkakasala at kahihiyan. Pwede ko ba talagang ipagpatuloy ito? Ibuhos ni Sungho ang lahat ng kanyang lakas sa pagbid para sa lumang paaralan na ikinagalit ng kanyang kasamahan. Huwag na lang natin gawin yan. Alam mo naman na hindi kumikita ng malaki ang mga pampublikong proyekto at marami pang proseso. Dahil malapit na nilang makaharap ang kanilang partner para sa senior care facility. Ang mga kahilingan ng partner ay kakaiba. Kailangang maging isang lugar na hindi basta-basta makikita ng kahit sino o hindi man lang makikita ng direkta. Halimbawa, ang mga matatanda na madalas sumakay sa subway ng libre. Gusto pa nga nilang nakawin ni Sungho ang copyright ng kilalang arkitektura. Opo, naghanda na kami ng isang plano. Sana ay magkasundo ang mga disenyo na ito. Napuot si Sungho at hindi niya ito tinanggap. Nagalit din ang kanyang kasamahan, kailangan mo bang laging ganito? Malaki ang utang natin para sa opisina at kailangan pa nating bayaran ang mga empleyado. Nagpumilit si Sungho na manindigan sa kanyang mga prinsipyo at karangalan. Gusto mo bang ibenta ang kaluluwa mo para sa pera? Naghiwalay ang dalawa dahil sa hindi pagkakasundo. Samantala, nakatanggap si Seokdu ng tawag mula sa isang recruiter. Agad siyang pumunta para makipagkita sa recruiter. Ang kanyang career at
resume ay napakaganda. Nagkataong dumaan si Sungho at nakita siya. Masayang-masaya na sinabi ni Seokdu kay Sungho kung paano siya hinahanap ng recruiter. Malapit na siyang magkaroon ng trabaho, ngunit si Sungho ay interesado lamang sa, gusto mo bang ipagpatuloy ang trabaho na iyon? Nakita niya na pinipilit lang niya ang kanyang sarili. Sa totoo lang, ayaw niya talagang gawin ang trabahong ito. Kaya pinayuhan niya siya na pag-isipan niya kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin. Ano ang pangarap niya? Nabuking si Seokdu. Naging emosyonal siya. Pangarap ang sinasabi mo. Sa tingin mo, kapag gusto mo ang isang pangarap, magkakaroon ka na agad. Tanging ang mga taong may oras na maghanap ng kanilang pangarap ang magkakaroon ng pangarap. Ang mga anak ng mayayaman na katulad ni Sungho ay hindi kailanman nakaranas ng anumang paghihirap o kabiguan. Paano niya maiintindihan ang paghihirap ng isang taong katulad ko? Ngunit pagkatapos, sinabi ni Sungho na naranasan din niya iyon. Agad na na-realize ni Seokdu na mali ang nasabi niya. Noong panahong iyon, binigyan siya ni Seokdu ng tuwalya. Binati niya siya na manalo ng gold medal sa Olympics. Ngunit tiningnan lang ni Sungho ang tuwalya, hindi pinansin ang red light na nagdulot ng isang aksidente. Hindi na niya maituloy ang matinding pagsasanay ng isang manlalangoy. Kahit nagaling sa mayamang pamilya si Sungho, napilitan siyang talikuran ang kanyang pangarap. Ngunit ang mga salita ni Seokdu ay nagpabago kay Sungho. Pinag-isipan niya ang kanyang sarili at naramdaman na masyado siyang matigas. Ang mga salitang sinabi niya kahapon ay medyo masakit, ngunit hindi ito sinabi ng kanyang kasamahan. Nagkasundo ang dalawa at si Seokdu ay umupo at nag-isip tungkol sa kanyang pangarap. Natuklasan niya na mula pa noong bata siya, sinikap lang niyang matupad ang mga inaasahan ng kanyang ina at ng mga tao sa paligid niya. Dahil dito, nakalimutan niya ang kanyang sarili at kung ano ang gusto niyang gawin. Para mahanap ang dating Seokdu, bumalik siya sa kanyang dating paaralan sa hating gabi para hanapin ang time capsule. Ngunit wala siyang nakita. Pinapaalala siya ng kanyang guro, si Sungho ay nasa swimming pool at maihawak siya. Ang sulat ko ba iyan? Lumabas na nauna na pala si Sungho at nakuha na niya ang time capsule. Sinadya niyang basahin ng malakas ang sulat na isinulat ni Seokdu noong 18 taong gulang pa siya. Sumugod si Seokdu upang kunin ito, ngunit nang makita ni Sungho na hindi siya mananalo, tumalon siya sa pool. Takot si Seokdu sa tubig, kaya nanatili lang siya sa tabi ng pool at nag-aalala. Alam mo ba, simula nang huminto ako sa paglalangoy, ito ang unang pagkakataon na bumalik ako sa pool. Pagkatapos sabihin ito, hinila niya si Seokdu at pinapaalala sa kanya kung gaano siya kalakas noon. Pagkatapos masaktan ni Sungho, lagi siyang nag-iisa at malungkot at tinatanggihan niyang papasukin ang sinuman. Ngunit si Seokdu ay pinalayas at gusto pa rin siyang makita kahit na umakyat pa siya sa hagdan. Ito ang unang beses na narinig kitang magsalita ngayong buwan. Sa paningin ni Sungho, si Seokdu ay laging kakaibang babae. Dati, si Seokdu ay puno ng enerhiya at napaka-interesante. Ngunit ngayon siya ay naging boring at plain. Dahil sa mga salita ni Sungho, nahanap ni Seokdu ang kanyang tapang. Kahit natakot siya sa tubig, tumalon pa rin siya sa swimming pool. Tumakbo si Sungho para saluhin siya at sinabihan siyang isipin na siya ay isang jellyfish. Kung hindi niya kaya, sasaluhin siya ni Sungho at hahayaan siyang maramdaman ang pakiramdam ng paglutang sa ibabaw ng tubig. Nakahiga si Seokdu sa ibabaw ng tubig at naramdaman ang isang kapayapaan na hindi pa niya nararanasan. Sa wakas, sinabi niya ang kanyang mga takot. Pagkatapos bumalik sa Korea, wala siyang proteksyon mula sa malaking kumpanya sa Amerika. Naramdaman niya na wala siyang halaga at nanatili sa parehong lugar. Sinabi ni Sungho na naramdaman din niya ang ganitong pakiramdam noong panahong huminto siya sa paglalangoy. Ngunit ngayon, mayroon na siyang bagong career na dapat pagsikapan at naging matagumpay din siya. Kung kaya niya, siguradong kaya rin ni Seokdu. Hindi napigilan ni Seokdu na magtanong kung makabalik si Sungho sa oras na maaari siyang lumangoy. Pipiliin pa rin ba niya ang career bilang isang arkitekto? Binigyan siya ni Sungho ng isang tiyak na sagot. Muling tinanong niya sa kanya kung babalik ba siya sa Amerika para magtrabaho sa isang malaking kumpanya. Kung babalik ba siya bago pa makansela ang engagement niya sa kanyang ex-fiancé. Hindi ang naging sagot ni Seokdu. Lihim na tuwang-tuwa si Sungho dahil mukhang tuluyan nang nakalimutan ni Seokdu ang kanyang ex-fiancé. Sa totoo lang, matagal na siyang may lihim na pagtingin sa kanya. Ang mga imahinasyon niya sa hinaharap na nakasulat sa time capsule, 0 taon na ang nakakaraan, ay isang pagpapahayag din ng pagmamahal kay Seokdu. Paglabas ng dalawa sa stadium, binasa nila ng magkasama ang mga sulat na inilagay nila sa time capsule, 0 taon na ang nakalipas. Na-curious si Seokdu sa isinulat ni Sungho. Nabasa mo na ba? Ano ang nakasulat dyan? Wala. Natatakot si Sungho na makita ni Seokdu ang isinulat niya, kaya di tumakbo siya ng diretso sa kanyang bahay. Dahil ang sulat ay karamihan sa mga lihim na pagmamahal niya kay Seokdu, pero hindi niya maintindihan kung bakit niya iniwan ang ebidensya. Matigas pa rin ang ulo ni Sungho, totoo, dati mayroon. Pero ngayon wala na, at si Seokdu ay medyo nalungkot din sa sulat na isinulat niya 0 taon na ang nakakaraan. Talagang hindi ko rin isinulat ang mga pangarap ko dito. Hindi ako makahanap ng anumang pahiwatig. Kinabukasan, naghanda siya na magsimulang maghanap kung ano talaga ang gusto niyang gawin. Mag-isa akong maghahanap, nagpa siya akong magsimula ngayon na hanapin ang aking pangarap. Samantala, ang kasamahan ni Sungho ay nagdala din ng magandang balita. Gusto ng malaking kumpanya sa Amerika na magtayo ng gusali sa Korea.
maaari silang makipagkumpetensya sa isang malaking kumpanya ng arkitektura para sa pagkakataong ito. Pero ang English skills nilang dalawa ay hindi sapat para maging maayos ang pakikipag-ugnayan sa trabaho. Nang makita ni Seok-do ang sitwasyon, tumulong siyang mag-translate para sa kanilang dalawa. Narinig ng kasamahan ni Sung-ho na dating empleyado si Seok-do ng kumpanya, kaya masigla niyang inalok na maging temporary interpreter si Seok-do ng kanilang kumpanya. Siya ang magiging responsable sa pakikipag-ugnayan sa kumpanya sa Amerika. Sa simula, ayaw ni Seok-do at nakita ni Sung-ho na ayaw niya, ngunit masyadong taos-puso ang kasamahan ni Sung-ho kaya sa huli, pumayag din siya. Medyo nag-aalala si Sung-ho para sa kanya. Sigurado ka ba na gusto mong makuha ang problemang ito? Dahil masasangkot ka dyan. Para kay Seok-do, ang bagay na ito ay para lang sa pagtulong sa kanyang matalik na kaibigan. Wala lang sa kanya ito. Kung ikukumpara dito, mas nag-aalala si Seok-do kung bakit nag-overtime pa rin si Sung-ho kahit tapos na ang oras ng trabaho. Ano pa bang dahilan? Siyempre, dahil sa dami ng trabaho na kailangang tapusin. Nakakaaliw ba ang trabaho? Napakasaya, kahit 24 na oras na hindi kumain, masaya pa rin. Kahit 72 oras, masaya pa rin. Ang taong workaholic na tulad ni Sung-ho ay ang kanyang ina. Ilang buwan pa lang siya sa Korea, hindi na siya mapakali. Hindi siya makapagpigil na bumalik sa Ministry of Foreign Affairs para paalalahanan ang kanyang boss na hayaan siyang umalis na. Ngunit iniiwasan siyang kausapin ng kanyang boss. Kaya nagsimula siyang magkaroon ng masamang pakiramdam. Natapos ang araw ng trabaho at gabi na. Sa wakas, sabay nang umuwi si Sung-ho at Seok-do. Hindi inaasahan, nakita nila si Mo-yung at ang reporter. Nag-aagawan sila ng isang bote ng tubig sa isang convenience store. Sakto, kaya umupo silang lahat at nagkakilala. Pagkatapos ng ilang sandali, naramdaman ng reporter na pamilyar si Seok-do. Ngunit si Seok-do ay hindi bumalik sa bansa sa loob ng 10 taon. Ang reporter naman ay kamakailan lang lumipat sa lugar na ito. Hindi sila dapat nagkita na. Habang nagtataka sila kung saan nakatira ang reporter dati, nagmamadali siyang naghahanap ng dahilan para umalis. Kaya umuwi na ang tatlong magkakaibigan. Sa daan, binanggit ni Seok-do ang time capsule na hinukay nila. Ngunit kakaiba, walang sulat ni Mo-yung sa loob ng capsule. Hindi man lang nagulat si Mo-yung. Dahil sa araw na iyon, hinukay at binasa na niya ang lahat ng sulat ng iba. Agad na hindi mapakali si Sung-ho. Mabuti na lang at may kahihiyan pa si Mo-yung. Hindi niya ibinunyag ang nilalaman ng sulat. Ang pakikipag-ugnayan sa kumpanya sa Amerika ay tila naging maayos. Ngunit pagkatapos ng video conference, nakalimutan ng kabilang panig na patayin ang mikropono. Nagkataon na naiwan si Seok-do at narinig niya ang kanilang pinag-uusapan. Napili na pala nila ang malaking kumpanya na iyon bilang kontraktor. Sila ay may kasiglahan lamang, walang background, at hindi kasama sa kanilang mga pinag-iisipan. Nagalit si Seok-do. Agad niyang sinabi ito kay Sung-ho. Ngunit sinabihan siya ni Sung-ho na huwag sabihin sa kasamahan niya ang tungkol dito. Magdudulot lang ito ng dagdag na problema sa kanya. Samantala, gusto pa rin niyang gumawa ng perpektong disenyo. Sinisikap niyang gawin ito hanggang sa huling sandali dahil sa kanyang prinsipyo na pantay na pagtrato sa lahat ng bagay. Gaano man kaliit ang trabaho, gaano man karaming nakatagong katotohanan. Nadama ni Seok-do na imposible iyon. Mas mabuti pang iwanan na lang ang proyektong ito. Huwag nang mag-aksaya pa ng lakas. Walang sinumang mas nakakakilala sa ugali ng kumpanyang ito, kundi si Seok-do. Alam niya na walang saysay ang pagsisikap ni Sung-ho. Ngunit hindi niya ito mapapayuhan. Naiinis na lamang siyang umalis. Ang kanyang kasamahan ay walang alam sa nangyari. Iniisip pa rin niya na nasa kamay na nila ang tagumpay. Hanggang di mayroon tayo sa kanya, hindi na magiging kalaban natin ang mga tao sa Ehwaon. Nang makaharap na talaga nila ang kumpanya sa Amerika, bagaman nag-away pa sila ni Sung-ho, maayos pa ring nagbihis si Seok-do at dumating sa tamang oras. Natatakot ako na pagtawanan kayo dahil hindi kayo marunong mag-Ingles. Mahirap man sabihin, ngunit si Seok-do ang madalas na pinagtitripan sa kumpanyang ito noon. Ang pinuno na namamahala sa usapan sa pagkakataong ito ay ang kanyang dating boss na nang-aapi sa kanya. Palagi siyang pinupuri ng taong ito dahil sa kanyang galing. Siya ay isang taong may kasiglahan at responsibilidad. Pagkatapos, inihagis niya sa kanya ang lahat ng trabaho. Sa likod naman, nakikisama pa siya sa iba para mang-asar sa kanya. Susubukan ko lang. Napansin ko na kapag binibigyan ko siya ng kaunting papuri, gagawin niya ang lahat para sa atin. Si Seok-do ay napilitang mag-isa na pasanin ang trabaho ng buong grupo. Kasabay nito, ang kanyang boss ay umikot sa buong kumpanya. Ibinunyag niya ang dahilan kung bakit nag-leave si Seok-do 3 taon na ang nakakaraan. Nang marinig niya mismo, naunawaan ni Seok-do na binubuli pala siya sa Amerika. Napansin ng boss niya na narinig siya ni Seok-do. Ngunit hindi niya ito inintindi. Napakakapal talaga ng mukha ng taong ito. Ngunit muling hinarap ni Seok-do ang taong ito. Parang nasa ibabaw pa rin siya nang nag-aapoy na uling. Hindi sinasadya, nabangga pa niya ang isang baso ng tubig. Naghanap siya ng dahilan para dali-daling umalis. Hindi inaasahan, nakita niya ang kanyang boss sa pasilyo. Tinuya siya nito, "Ikaw ang anghel sa Giway Ride, isang matalino at maginhawang software." Ang mga salitang ito ay narinig ni Sung-ho. Galit si Sung-ho at gustong sumugod at suntukin ang tao. Naisip mo bang gamitin ang kapangyarihan mo sa mga empleyado ng head office? Hindi ko ito palalampasin. Ayaw ni Seok-do na madamay si Sung-ho dahil sa kanya. Nag-resign siya agad doon. Wala na akong kinalaman kay Sung-ho. Sana huwag mo na siyang pahirapan. Ngunit lalo pa itong naging arogante. Hiningi nito na magmakaawa si Seok-do. Umabot sa sukdulan ang galit ni Seok-do. Magmakaawa ang nanay mo. Sinuntok niya ito ng malakas. Pagkatapos ay sinampal pa niya ito. Kukunin ko ang ebidensya ng pang-aapi mo sa
subcontractor, pandaraya, pagpapabaya sa tungkulin at mental manipulation. Kung maglakas loob siyang maghiganti, ibubunyag ko na lang ang mga ginawa niya noon. Gawin nating malaki ang issue para malaman natin kung sino ang unang aalis. Paglabas niya sa bulwagan, sinundan siya ni Sungho sa buong daan. Hanggang sa napagod siya at huminto. Para maaliw si Seokdu, pinalitan niya ang kanyang sapatos ng mas komportabling sinelas. Dinala niya siya sa lugar kung saan ang mga magkasintahan ay naglalagay ng mga love lock. Ngunit ang isinulat nila sa lock ay hindi mga pangarap kundi sumpa sa bastos na boss na iyon. Ang paraan na ito ay medyo pambata, ngunit pagkatapos sumulat, mas naging masaya si Seokdu. Hindi inaasahan, tumawag ang kanyang kasamahan at nagdala ng dalawang magandang balita. Nakuha natin ang proyekto ng GIF. Bagaman hindi ito isang malaking gusali kundi isang tindahan lang, buti na lang at natanggal sa trabaho ang bastos na boss na iyon. Kaya pala, ang online friend ng kanyang kasamahan ay isang senior manager sa kumpanya ng GIF. Sa totoo lang, ayaw niyang gamitin ang koneksyon para makipagkumpetensya ng patas. Ngunit ang ginawa ng lalaking iyon ngayon ay sobra, kaya gini-record niya ang buong pangyayari at ipinadala sa kanyang kaibigan. Kaya, natanggal sa trabaho ang bastos na boss. Nang malaman ni Seokdu ang lahat, masaya niyang niyakap si Sungho sa liig. Naalala ni Sungho noon, nang pumunta siya sa Amerika, niyakap din siya ni Seokdu nang makita niyang may dala siyang backpack. Pagkatapos ng napakaraming taon, hindi siya nagbago at dahil sa biglaang yakap niya, mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso tulad noon. Naalala ni Sungho ang malayong nakaraan, ang eksena kung saan magtatapat siya sa kanyang matalik na kaibigan. Ngunit nakita niya ang isang text message na bumali sa kanyang puso sa telepono ni Seokdu. May bago ng boyfriend si Seokdu sa Amerika. May boyfriend ka na ba? Brian ang pangalan niya, isang Korean-American, pero hindi siya masyadong magaling mag-Korean at sobrang cute niya. Ang plano ni Sungho na magtapat ay lubos na nabigo, ngunit ang pagmamahal niya para sa kanya ay sumiklab pagkatapos ng 0 taon. Lalo na noong nakita niya siyang nakasuot ng apron at naghugas ng kamay habang gumagawa ng sabaw. Mabilis na ang kanyang puso, ngunit hindi inaasahan, dumating si Moyong at sinira ang malabong kapaligiran sa pagitan nilang dalawa. Si Moyong ay naiinis na sa kanyang ina na nagmamadali sa kanya na magpakasal. Hindi siya gustong magpakasal, ngunit gusto niyang makita ang mga larawan ng kasal ni Seokdu. Nang makita niya ang ngiti ni Seokdu sa mga larawan, nagsimulang magtaka si Moyong kung tuluyan na bang nakalimutan ni Seokdu ang kanyang ex-boyfriend. Ang sagot ni Seokdu ay hindi inaasahan, hindi, mahal ko pa rin siya. At ang sagot na ito ay narinig ni Sungho na kararating lang. Mula sa araw na iyon, nagsimula siyang magkaroon ng hindi makatwirang pag-aaway sa kanya. Hoy, ano bang hindi mo gusto sa akin? Ginagawa mo ba akong pampaalis ng galit o may hinanakit ka sa akin? Habang nag-aaway sila, isang babae ang biglang lumitaw at niyakap si Sungho mula sa likod. Nagulat si Sungho at nang lumingon siya, nakita niya na ito pala ang kanyang ex-girlfriend. Sa simula, hindi gusto ng kasamahan ni Sungho na bumalik ang ex-girlfriend niya para guluhin siya dahil ang paghihiwalay nilang dalawa noon ay napakagulo at pangit. Ang ex-girlfriend ang nagloko kay Sungho, ngunit sa pagbabalik niya, binigyan niya si Sungho ng isang malaking proyekto. Dahil isa siyang ceramic artist, isang tindahan ang gustong makipagtulungan sa kanya upang gumawa ng mga coffee pot. Bagaman hindi niya alam kung ano ang kinalaman nito sa isang architectural designer, ginamit niya ang dahilan na mas naunawaan ng isang arkitekto ang panloob na disenyo ng bahay upang lapitan si Sungho at makipagtulungan. Nang makita ng kasamahan ang benepisyo, agad niyang dinala si Sungho sa kanya. Kailangan niyang tanggapin ang order na ito at nang makita niya ang ex-girlfriend ni Sungho, naaalala rin ni Seokdu ang eksena na nakita niya sa harap ng bahay nila nang mag-leave siya at umuwi sa bansa. Isang magkasintahan ang naghahalikan ng mainit sa loob ng kotse. Lumapit siya para tingnan ng mas malapitan at sa kanya lang napansin na isa pala sa kanila ay si Sungho. Ang tindi ng pag-ibigan nila, tindi. Nang marinig ito ng ex-girlfriend, sinamantala niya ang pagkakataon at inanyayahan ang buong kumpanya ni Sungho na pumunta sa kanyang opisina sa weekend para tumingin. Siyempre, mas maganda kung kasama rin si Seokdu. Parang may amoy na ng karibal na nagpapakita ng lakas. Dali-dali siyang tumanggi, ngunit hindi niya inaasahan. Kinabukasan, nang gisingin ni Seokdu ang kanyang nakababatang kapatid, inis siyang hinila ng taong nasa kama. Paano niya iyon naisip? Ang eksena ay nakita ng nakababatang kapatid ni Seokdu. Nagmamadaling bumaba sa kama si Sungho para magpaliwanag, ngunit hindi sinasadyang nauntog ang kanyang paa sa kama. Nasugatan ang daliri niya sa paa at agad siyang dinala ni Seokdu sa ospital. Siya ay isang doktor, kaya tiningnan lang niya ito at sinabing walang dapat alalahanin, kailangan lang magpahinga ng 1 linggo. Ngunit nagtataka siya kung bakit nasugatan si Sungho sa bahay ni Seokdu. Kailangang ikwento ang nangyari noong nakaraang gabi. Nakita ni Sungho ang ama ni Seokdu na naninigarilyo sa kalsada. Lumapit siya para makipag-usap at uminom sila hanggang sa masaya sila. Nalasing ang ama ni Seokdu at pinilit siyang umuwi sa kanilang bahay para matulog, kaya ginaabutan siya ni Seokdu sa kama ng kanyang kapatid. Gayunpaman, dahil sa nangyari, hindi maginhawang makagalaw si Sungho. Kahit na nag-aaway pa sila, kinailangan ni Seokdu na gampanan ang responsibilidad na maging driver para kay Sungho at
at ihatid siya sa labas. Siyempre, kasama na rito ang paghahatid kay Sungho sa opisina ng kanyang ex-girlfriend sa weekend. Nagulat ang ex-girlfriend nang makita si Seokdu at Sungho na magkasamang dumating at tila hindi siya magpapatalo. Lumapit siya at inakbayan si Sungho. Hindi komportable si Seokdu nang makita ang napaka-intimong kilos na ito. Ngunit dahil walang sinasabi si Sungho, wala siyang magawa. Sa hardin, mayroong maraming malalaking banga ng luwad na umakit sa atensyon ni Seokdu. Sinabi ng ex-girlfriend na ngayon ay araw ng paggawa ng miso at inanyayahan ang lahat na pumasok at tumulong. Ang dalawa ay hinila para gumawa ng miso, ngunit sa kalagitnaan, tinawag ng ex-girlfriend si Sungho sa labas. Habang gumagawa sila, kailangang pumunta ni Seokdu sa banyo. Pagpasok niya sa silid, nakita niya ang ex-girlfriend na hawak ang kamay ni Sungho at tinuturuan siyang gumawa ng palayo. Ang pagiging malapit nilang dalawa ay nakakabuwisit kay Seokdu. Ngunit bilang isang kaibigan, dapat lang niyang batiin si Sungho. Kaya pagkatapos, nagbigay si Seokdu ng mga pahiwatig. Kung ano ang pagmamahal ni Sungho para sa kanyang ex-girlfriend, gusto niya silang pagkasunduin. Huwag ka nang makialam sa buhay ng iba. Ngunit ang sinabi ni Sungho ay napakahirap pakinggan at sa huli, umalis siya ng mag-isa na may masamang mukha. Ang ganitong pag-ugali ay lalong nagpakunot noo kay Seokdu. Ngunit ang pagiging masayahin niya sa pagtulong sa iba ay nanatili pa rin habang tinutulungan niya ang mga kababaihan na gumawa ng miso. Itinulak pa nga niya ang banga ng luwad sa ex-girlfriend niya. Ngunit masyadong mabigat ang banga ng luwad at hindi sinasadya na buwal siya kasama nito. Wala pang sinasabi ang ex-girlfriend niya, ngunit tumalo na si Sungho at nagalit. Bakit hindi ka maging maingat? Bakit kailangan mong gawin ang isang bagay na hindi mo kayang gawin? Napakasakit ng mga sinabi niya. Maging ang kanyang ex-girlfriend ay hindi nakapagpigil na ipagtanggol si Seokdu. Naramdaman ni Seokdu na nawalan siya ng mukha. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso. Sa kabilang banda, si Moyum ay kailangan pa ring magtrabaho sa weekend. Ngayon, nakatanggap siya ng isang tawag para humingi ng tulong. Pagdating niya, napag-alaman niya na ang humingi ng tulong ay isang 5 taong gulang na bata. Ang bata ay mailagnat ngunit mag-isa lang sa bahay. Agad na dinala ni Moyum ang bata sa ospital. Pagdating ng ama, nakilala siya ni Moyum. Ang ama ng bata ay ang reporter na si Dayun. Pinagsabihan niya ito kung bakit niya iniwan ang 5 taong gulang na bata na mag-isa sa bahay. Ngunit ipinagtanggol ng bata ang kanyang ama at hindi niya hinayaang sumigaw siya sa kanya. Sa mata ng bata, ang sinumang sumisigaw sa kanyang mahal sa buhay ay masamang tao. Ngunit alam ng ex-girlfriend na minsan, ang pagsigaw ay hindi nangangahulugan na masama ang kanilang relasyon. Sa halip, ito ay nagpapatunay sa pagiging malapit ng dalawa. Hindi kailanman naging mainit o malamig si Sungho sa akin noong magkasama pa kami. Hindi siya kailanman naging balisa o galit. Ngunit iba ang pagtrato niya kay Seokdu. Pero kanina, galit na galit siya. Sinigawan niya si Seokdu kaya ginahiya ito. Nang marinig ni Sungho ang sinabi ng kanyang ex-girlfriend, parang nagising siya. Agad niyang nilabhan ang maruming damit ni Seokdu. Nang malaman ni Seokdu ang ginawa niya, nawala ang kalahati ng kanyang galit at sama ng loob. Sa hating gabi, tahimik siyang pumunta para tingnan ang mga banga ng luwad. Gusto niyang maghanap ng isang lumang banga ng toyo sa mga ito. Sinundan siya ni Sungho. Kahit hindi siya humingi ng tawad, sa ilang salita lang, nagkaayos na silang dalawa. Maswerte rin si Seokdu. Nahanap niya ang banga ng toyo na kailangan niya sa daan-daang banga. Nang makita niya ang toyo sa banga, bigla siyang naunawaan kung ano ang gusto niyang gawin. Gusto kong magluto. Nang makita siyang tumatawa, hindi rin napigilan ni Sungho na tumawa kasama niya. Napagtanto niya na kahit anong pigil niya, ang pagmamahal ay hindi mapipigilan. Sinasabi na ang lihim na pagmamahal ay isang digmaan ng isang tao. Kaya ang digmaang ito ay marahil aabot sa rurok kapag nalaman ng taong lihim na minamahal ang nararamdaman mo. Nang araw na iyon, naliligo si Sungho. Pagkatapos niyang maligo at lumabas, nakita niya si Seokdu na binabasa ang kanyang hiling na isinulat niya 0 taon na ang nakakaraan. Sa papel na iyon, puno ng mga bulong na hindi niya maaaring sabihin sa sinuman. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Seokdu. Sa sandaling nagkatinginan sila, lubos na nagulat si Sungho. Kaya kinuha niya ang papel, ginusot, at itinapon sa basurahan. Nang makita ni Seokdu na ayaw niyang magsalita, umalis na lang siya. Ngunit habang pauwi, lalo siyang nalito. Ang mga salita ba sa sulat ay biro lang talaga? Anong biro ang maihanda ng 0 taon ng maaga? Kahit na biro, hindi siya dapat magkaroon ng ganoong matinding reaksyon. Ngunit ang bagay na ito ay mabilis niyang kinalimutan. Nang makita niya ang maliit na tindahan ng rice cake na binuksan ng kanyang ama, naalaala niya ang magagandang alaala sa tindahan na iyon noong bata pa siya. Paano kung maging chef din ako tulad mo, Itay? Ano bang sinasabi mo? Napakasaya ko na hindi ka naging chef. Nang makita ni Seokdu na hindi sang-ayon ang kanyang ama, hindi na siya nagsalita. Sa totoo lang, naiintindihan niya ang nararamdaman ng kanyang ama. Hindi maganda ang sitwasyon ng kanilang pamilya at nahirapan siyang makapagtapos sa isang sikat na universidad sa Amerika. Nakakuha siya ng magandang resume, ngunit kung gagamitin lang niya ito para maging chef, tiyak na masasayang ang kanyang talento. Palaging umaasa ang kanyang ama na magiging matagumpay ang kanyang anak. Ngunit ang anak ng dragon ay magiging dragon, ang anak ng phoenix ay magiging phoenix, at ang anak ng daga ay marunong lang maghukay. Ang anak ng may-ari ng tindahan ng rice cake ay mahilig ding magluto. Taos pusong mahilig si Seokdu sa pagluluto. Noong nasa Amerika pa siya, sa kabila ng kanyang abalang trabaho, tanging ang pagluluto lang ang
nakapagdudulot ng ginhawa sa kanyang pagod na katawan at isipan. Mayroon din siyang maliit na social media account kung saan nagpo-post siya ng mga video ng kanyang pagluluto. Pagkatapos mag-isip-isip, tahimik pa ring nag-enroll si Seokdu sa isang klase sa pagluluto. Nang malaman ni Moyung, gusto niyang batiin agad si Seokdu. Ngunit tinanggihan ni Sungho ang kanilang imbitasyon. Pagkatapos ng trabaho, hinila niya si Daeun, ang bago niyang kakilala, at ginamit ang linyang may kaibigan ako para magkwento tungkol sa kanyang nararamdaman. Matagal na siyang may lihim na pagmamahal at pinalampas niya ang pagkakataon na magtapat. Ngayon, ayaw na niyang mag-alala patungkol sa pagmamahal na ito. Narinig ni Moyum ang mga salitang ito mula sa labas. OSD, ang taong ito ay nakakapanindig balahibo. Noon o ngayon, pareho pa rin siyang tanga. Pinayuhan din siya ni Daeun na maging matapang at habulin ang pag-ibig ng isang beses. Sasabihin ko sa kanya na kahit medyo huli na, dapat magkaroon siya ng lakas ng loob tulad ng atleta na iyon. Ngunit gaano ba kadali ang maging matapang? Kinabukasan, nakita ni Seokdu si Sungho sa harap ng kanyang opisina. Nagpaliwanag siya na nag-aaral lang siya at gusto niyang kumuha ng diploma sa pagluluto. Huwag mo itong ibunyag, Sungho. Tiniyak ni Sungho na hindi niya ito ibubunyag. Ang malamig na pagputol niya sa sinasabi ni Seokdu. Pinaalis niya ito. Nagulat at nagtaka si Seokdu sa malamig na ugali niya. Ngunit sa totoo lang, hindi kayang baliwalain ni Sungho si Seokdu. Pagdating niya sa kumpanya, binuksan niya ang kanyang computer at nagsimulang maghanap ng mga dokumentong may kaugnayan sa Korean style na pagluluto. Samantala, abala rin ang mga magulang ni Seokdu at hindi siya mabigyan ng atensyon dahil tila mailamat na ang kanilang relasyon. Hindi umuwi ang ama ni Seokdu sa buong araw. Nang araw na iyon, nakita pa nga siya ni Sungho na inaalalayan ang isang babae na palabas ng isang bar. Sa totoo lang, nakita kita. Kasama mo ang isang babae. Hindi lang napansin ni Sungho ang pagiging kakaiba niya. Maging ang mga kapitbahay ay nagsimula ng magsismisan. Misok, kailangan mo nang maging maingat. Baka may iba na siyang babae. Nag-isip si Nanay Seokdu. Ang matandang ito ay umaalis sa umaga at gabi at hindi umuwi. Ginagamit niya pa ang pera sa card. Araw-araw, sinasabi niya na magpapadala siya ng pera para sa libing. Umuwi siya ng 7 o 8 beses sa isang buwan. Hindi pa siya 80 o 70 taong gulang. Sa bilis ng takbo niya, baka patay na ang lahat ng kanyang dating kaklase at kakilala. Ang ganoong dalas ay tiyak na may kakaiba. Sigurado akong may iba na siya. Agad na umuwi si Nanay Seokdu. Naghanap siya ng mga pahiwati. Ngunit wala siyang nahanap na ebidensya ng pagtataksil. Ngunit nakakita siya ng isang promissory note para sa isang pautang na may mataas na interes. Naramdaman ni Nanay Seokdu na parang guguho ang langit. Pagbalik ng ama ni Seokdu, hinawakan niya ito at tinanong, "Ang trabaho, nagtrabaho ka na ba? Sinara mo ang tindahan at saan ka pumunta para maglaro?" Nataranta ang ama ni Seokdu. "Kung hindi lang ako, wala nang ibang paraan. Gagawin ko ba ito?" Wala nang ibang paraan. Kailangan niyang umamin ng totoo. Lumalabas na may isang vlogger na nagre-review ng mga restaurant. Sinasabing mayroon siyang 1 milyong taga-subaybay sa YouTube. Hindi sinasadya, natapunan niya ito ng sabaw. Sabi ng tao, napaso siya sa sabaw. Bukod pa rito, nasira ang kanyang relo. Ang relo na iyon ay 30 milyong won. Ang relo na ito ay hindi pa 1 linggo na nabili. Kailangan bayaran ang tamang presyo. Ngunit ang 30 milyon ay isang malaking halaga para sa ama ni Seokdu. Upang mahanap ang sapat na pera, kailangan niyang itago ito sa kanyang asawa. Nagtatrabaho siya ng mga odd job sa iba't ibang lugar. Sa gabi, nagda-drive siya ng taxi. Ang nakita ni Sungho na inaakay niya ang isang babae ay ang kanyang pasahero lang pala. Hinatid niya lang ito sa bahay. Kahit na tumakbo siya sa iba't ibang lugar, kumita lang siya ng 20 milyon. Mas lalo siyang nagalit. Pinagsabihan niya ito kung bakit hindi niya sinabi sa kanya. Ngunit mababa ang tingin sa sarili ng ama ni Seokdu. Pakiramdam niya, sa buong buhay niya, ang tanging alam niyang gawin ay magluto ng rice cake. Isa siyang walang kwenta. Kung malalaman ng kanyang asawa na nagkamali siya, tiyak na iisipin nito na wala siyang silbi. Ngayon, kung hindi niya mapanatili ang tindahan. Pagkatapos nito, hindi na siya makakapagluto ng rice cake. Nalungkot si Seokdu at pinayuhan ang kanyang ama na magsumbong sa pulis. Ngunit hindi siya naglakas loob. Maliit lang ang ating tindahan. Kung gagawin nating malaki ang issue, tiyak na mawawasak ang tindahan. Kahit na isa lang itong reklamo, ngunit ang utos na itigil ang operasyon ay isang malaking dagok para sa isang maliit na tindahan tulad nito. Kinabukasan, pumunta si Seokdu para tingnan ang kamera. Ngunit inimbestigahan na ni Sungho ang mga kamera sa paligid bago pa man siya. Kinumpirma niya na ang dalawang lalaki ay mga manloloko. Bukod pa rito, maraming beses na silang gumawa ng parehong krimen. Nagkunwari siyang anak ng may-ari ng tindahan ni Seokdu at nilinlang sila upang bigyan siya ng pera. Pagkatapos ibigay ang pera, hiniling niya sa kanila na ipakita sa kanya ang sirang relo. Si Sungho ay mayroon ding katulad na relo, kaya nang hawakan niya ito, alam niyang peke ito. Hindi rin tugma ang serial number. Mura lang itong peke. Saan mo binili ang bagay na ito? Nang malaman ng manloloko na nabunyag siya, tumakbo siya palabas. Nahuli siya ni Sungho ng isang hakbang. Tanging ang makita na lang niya ay tumakbo ito sa pulang ilaw. Ngunit dumating si Seokdu sa tamang oras. Hinarang niya ang manloloko at
sinuntok ito. Itinulak siya ng manloloko. Nang makita ni Sungho na nasaktan si Seokdu, nag-aalala din siya. Sa oras na ito, dumating ang matangkad at malakas na nakababatang kapatid ni Seokdu. Sa pagkakataong ito, mukhang hindi makakaligtas ang manloloko. Pagkatapos nito, labis na nagpapasalamat si Seokdu kay Sungho. Masyadong formal iyan. Para kay Sungho, hindi dayuhan ang ama ni Seokdu. Hindi niya maintindihan kung bakit napakalamig ni Sungho. Hindi na ba sila makakabalik sa dati? Sabi ni Sungho, lahat sila ay mature na. Hindi na sila mga bata. Bakit kailangan nilang bumalik sa dati? Lumakad na ang lahat. Igalang natin ang privacy ng isag-iisa. Ngunit kinabukasan, pumunta si Seokdu sa kanyang klase sa pagluluto. Nang makita niya ang gimbap ng propesor, agad niyang naalala si Sungho. Dahil ito ang paborito ni Sungho noong bata pa siya. Gumawa siya ng isang buong kahon. Pagkatapos ng klase, pumunta siya para hanapin si Sungho. Ibinigay niya sa kanya ang paborito niyang gimbap. Ngunit nagalit si Sungho. Pinagsabihan niya siya na hindi siya naunawaan. Hindi ka dapat makialam sa buhay ko. Walang kabuluhan ang nakaraan. Halos mabaliw ako sa ginagawa mo. Tiningnan ni Seokdu si Sungho habang galit siyang umaalis. Bigla siyang napagtanto na may mali. Sinabi ni Sungho na hindi niya siya naiintindihan. Ngunit ang tanging bagay na hindi niya naunawaan ay kung sino ang kanyang unang pag-ibig. Isang serye ng mga piraso ng puzzle at ang kakaibang pag-ugali ni Sungho ang mabilis na nag-flash sa kanyang isip. Sa wakas, napagtanto niya na marahil ang taong gusto ni Sungho ay siya. Walang sinasabi, hinabol ni Seokdu si Sungho. Sinampal niya siya sa likod gamit ang kanyang mataas na takong. Ang sinabi mo kanina, anong ibig sabihin yon? Pagkatapos matanggap ang pagtatapat ng taong mahal niya, bumalik ang kanyang sakit sa tiyan. Napakaawa ng babaeng ito. Akmang magtatapat si Sungho kay Seokdu. Ngunit biglang may isang boses na sumingit. Tawagin si Seokdu. Bumili ako ng tiket ng eroplano para lang makita ka. Ang lalaking ito pala ay ang kanyang ex-fiancé na pinag-usapan na nilang magpakasal. Ngunit sa huli ay nakansela. Brian, nang makita ni Sungho ang kanyang karibal, hindi na siya nag-abalang makipagtalo. Tinilan niya ang kamay ni Seokdu at gusto na niyang umalis. Ngunit sa sandaling ito, dumating din ang mga magulang ni Seokdu. Ang sitwasyon na gulo na ay lalo pang naging magulo nang dumating ang mga magulang ni Seokdu. Galit na galit ang ama ni Seokdu nang makita ang lalaking nang iwan sa kanyang anak. Itinaas niya ang kanyang manggas at gustong suntukin ang tao. Mabuti na lang at pinigilan siya ng kanyang ina. Sapat na ang kahihiyan na iyon. Formal na inanyayahan ng kanyang ina si Brian sa bahay. Narinig ko na nagtaksil si Seokdu. Totoo ba? Agad na pinabulaanan ito ni Brian. At sinabi pa niya na ang dahilan ng paghihiwalay nila ay dahil sa kanya. Galit na galit si Nanay Seokdu at gusto na siyang saktan. Agad na hinila ni Seokdu ang lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit pumunta pa si Brian dito. Pumunta ako para hanapin ka. Mahal pa rin kita. Ngunit para kay Seokdu, tapos na ang lahat sa kanila. Pagkatapos niyang mapahiya ang Korean-American na lalaking ito, nagsimulang magsisi ang ina ni Seokdu. Kahit nahuli na, basta gusto nila. Sa tingin ko, hindi masama na magkabalikan sila. Kinabukasan, nalaman niyang nasa labas si Brian. Ipinahanda niya ang magandang damit ni Seokdu. Nang makita ni Brian, inakala niya na may nararamdaman pa rin si Seokdu para sa kanya. Mabuti na lang at dumating si Sungho sa tamang oras. Hindi ka pa ba sasakay? Hindi ba mag-aaral ka? Late na ngayon. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali, nagsimula na naman siyang maging masama ang ugali. Gayunpaman, kung magugulo ka dahil sa mga salitang ito, totoo nga. Wala ka bang pagpapahalaga sa sarili? Huminto ka, biglang huminto, na naging dahilan upang bumangga si Seokdu sa balikat ni Sungho. Nag-iwan ng marka ng foundation. Ang magandang make-up ay naaksaya. Medyo inis siya at sumakay sa bisikleta. Pagkatapos ay galit na umalis. Bilang resulta, si Brian ay parang nakadikit sa pandikit ng aso. Hanggang ngayon ay naghihintay pa rin siya sa kanya sa pintuan ng bahay. Sa simula ay nais ni Seokdu na magpanggap na hindi siya nakita at dumaan. Ngunit biglang sumigaw si Brian sa sakit. Ang reaksyon ng katawan ni Seokdu ay mas mabilis kaysa sa kanyang utak. Kaya sumugod siya pasulong. Nag-aalala na inalalayan siya. Tuwang-tuwa si Brian. Nagmamalasakit pa rin si Seokdu sa kanya. Halika, kumain tayo ng hapunan. Kahit na sa huling pagkakataon, kahit isang beses lang, hindi maginhawa para kay Seokdu na tumanggi. Ngunit pag-uwi niya, binabalaan pa rin niya ang kanyang ina. Malinaw na alam kung ano ang intensyon ng kanyang ina. Huwag na ulit gawin ito, inay. Wala itong magbabago. Nagkunwari pa ang kanyang ina na walang alam. Si Seokdu ay malungkot na naglakad-lakad mag-isa. Saktong nakita niya si Sungho. Muli siyang kinutya nito. Tamad na makipag-usap si Seokdu at umalis na lang. Ngunit ilang hakbang pa lang ang kanyang nalalakaran. Bigla niyang napansin na may sumusunod sa kanya. Mas lalong lumalapit ang taong iyon. Natakot siya at tumakbo. Ang taong iyon ay tumakbo rin pagkatapos niya. Lumingon si Seokdu. Hindi naman siya isang abnormal na tao. Si Sungho pala ang sadyang nanakot sa kanya. Ngunit ang layunin niya sa pagsunod sa kanya ay hindi para makipagtalo, kundi para magtapat ng pag-ibig. Muling pinigilan siya ni Seokdu. Dahil ngayon ay napakakomplikado ng kanyang damdamin. Gusto niyang maghintay ng ilang sandali bago pag-usapan ito. Sususpindihin ko muna ang sagot mo. Hanggang sa wala ng error na abiso. Hindi niya mapigilang kumpirmahin muli kay Seokdu. Ang pag-aalinlangan ba niya ay dahil sa paglitaw ni Brian? Makikita pa ba niya si Brian? Siyempre,
Siyempre, tinanggihan ito ni Seokdu. Ang sagot na ito ay nagpagaan ng kaunting pakiramdam ni Sungho. Ngunit kinabukasan, isinama niya ang kanyang ex-girlfriend. Nagkita sila ni Seokdu at Brian sa isang high-end na restaurant. Pareho silang nanigas, ngunit maaari lang silang magpanggap na walang nangyari. Nang makita ni Brian ang karibal, mas lalo siyang nagsikap na magpakitang gilas. Hindi lang niya sinuportahan ang pangarap ni Seokdu na maging chef. Gusto rin niyang tikman ang niluto niya. Ngunit ito ay isang high-end na restaurant. Ayon sa lohika, hindi maaaring kumain ng pagkain na dinala mula sa labas. Agad na tinawag ni Brian ang waiter. Sinabi niya na ito ay isang ulam na ginawa ng taong pinahahalagahan niya. Gusto niyang tikman kahit isang subo. Naantig ang waiter sa kanya. Pinuri pa niya kung gaano kaganda ang kanilang pagmamahalan. Ang iyong boyfriend ay napakaromantiko. Ang mga salitang ito ay pumasok sa tainga ni Sungho. Ang kutsilyo sa pagputol ng steak ay nais nang putulin ang plato. Nang makita ito ng kanyang ex-girlfriend, nagsimula rin siyang magsikap. Kaya sasabihin ko sa kanya na ikaw ang aking ex-boyfriend at kasalukuyang on and off na karelasyon. Agad na sumagot si Sungho, binabaluktot mo lang ang katotohanan. Ang pinakakinasusuklaman ko ay ang mga taong nagsisinungaling. Halimbawa, malinaw na sumang-ayon na hindi gagawin ang isang bagay na ito. Ngunit sa huli ay ginawa pa rin. Naiintindihan ni Seokdu na pinapatamaan siya nito. Nabulunan siya sa kanyang iniinom. Agad na lumapit si Brian sa kanya nang may pag-aalala. Awkward na itinulak siya ni Seokdu. Nagdahilan na pupunta sa banyo upang umalis sa lugar. Ngunit paglabas niya ng banyo, natuklasan niya na naghihintay pala si Sungho sa labas at nang makita siya ay kinutya siya. Si Seokdu ay natigilan sa narinig. Ngunit pareho naman silang may kasalanan. Si Seokdu ay kumain kasama si Brian. Si Sungho ay kasama rin ang kanyang ex-girlfriend. Huwag magsisihan. Sabihin man niya ito. Ngunit ang pagkain ay hindi nangangahulugang gusto ni Seokdu na makipagbalikan. Sa susunod ay ililibre kita ng mas masarap na pagkain. Brian, wala nang susunod na pagkakataon. Sa pagkakataong ito, pumayag siya dahil sinabi ni Brian na ito ang huling pagkakataon. Sumagot si Brian na baka ito na ang huling western meal. Sa susunod ay baka ang huling hotpot meal. At ang huling didili. Ayaw ni Seokdu na patagalin pa. Bumaba siya agad ng kotse. Ang pag-ibig ay napakahirap ipaliwanag. Minsan, mas mahalaga pa ang mga kaibigan kaysa sa pinakamalapit na pamilya. Araw ng kaarawan ng ina ni Sungho. Ngunit parehong abala ang mag-ama. Hindi nila siya binigyan ng pansin. Sa kabaligtaran, naaalala pa ng kanyang mga kaibigan na ipagdiwang ang kanyang kaarawan kasama siya. Minamahal na Hisuk, maligayang kaarawan. Huwag mong kalimutang hipan ang mga kandila. Nang gabi na, saka lang nakatanggap ang ina ni Sungho ng mensahe mula kay Sungho na bumabati sa kanya ng maligayang kaarawan. Sa totoo lang, hindi naman talaga ganoon ka-insensitive ang ama ni Sungho. Nagmadali siyang umalis sa trabaho. Bumili siya ng isang palumpo ng Lily of the Valley, ang paboritong bulaklak ng kanyang asawa. Ngunit nang iuwi niya ang mga bulaklak, nakita niya ang kanyang asawa na nakikipag-usap sa kanyang boss sa labas ng bahay. Napakaliwanag ng kanyang ngiti. Nahulog sa kanyang kamay ang palumpon. May ilang bagay na kapag pinalampas mo ang tamang pagkakataon ay pagsisisihan mo habang buhay. Biglang naunawaan ni Sungho na naghihintay siya ng isang perpektong pagkakataon. Ngunit dahil dito ay pinalampas niya ang hindi mabilang na mga pagkakataon para magtapat. Kaya sa pagkakataong ito, nagpa siya siyang hindi na maghintay pa. Tumakbo siya ng mabilis para hanapin si Seokdu. Gusto kita. Nang marinig ang pagtatapat ni Sungho, nagulat si Seokdu at napaso ang kanyang kamay. Agad siyang binuhusan ni Sungho ng malamig na tubig. Sungho, bakit ang lamig ng kamay mo? Ano? Samantala, umuwi ang ina ni Sungho. Natuklasan niya na walang tao sa bahay. Si Sungho lang ang may kaunting konsensya. Hindi bababa sa iniwan niya ang isang greeting card at isang regalo sa kaarawan. Sa pagkakataong ito, ang regalo ay isang kwintas. Ang kwintas ay maganda talaga. Ngunit sa kanyang puso, siya ay lubhang nawawala. Marahil ay dahil ang kanyang anak ay talagang walang nararamdaman para sa kanya. At ang kanyang asawa na dapat magbigay ng pagmamahal sa kanya ay iniwan siyang mag-isa sa bahay. Sa sandaling ito, bumalik ang ama ni Sungho sa ospital at bumulong. Akala ko matagal na itong natapos. Ngunit tila hindi pa. Si Seokdu, na nakatanggap ng pagtatapat ni Sungho, ay umuwi ng lito ang isipan. Bigla niyang naalala ang eksena kung paano siya inalo ni Sungho noong bata pa siya. Bigla niyang natuklasan na noong bata pa siya ay gusto pala niya si Sungho. Ibinasura lang dahil sa murang edad. Ngunit ngayon, nang maalala niya ang pakiramdam ng pagmamahal na iyon, medyo nalito siya. Ang matagal ng pagkakaibigan ay naging pag-ibigan sa pagitan ng lalaki at babae. Kailangan niya ng oras upang maiproseso ito. Sa kabilang banda, si Sungho ay hindi mapakali dahil pagkatapos niyang magtapat ay wala siyang natanggap na resulta. Nagmamadali siyang paikot-ikot sa silid. Hindi niya mapigilang hilahin ang kortina. Sumilip upang tingnan kung tulog na ba si Seokdu sa tapat. Siyempre, hindi pa siya tulog. Hindi rin niya mapigilang hilahin ang kortina upang sumilip sa tapat. Ngunit ang dalas ng paghila nila ng kortina ay ganap na hindi magkasabay. Sa gabing iyon, pareho silang natulog ng hindi mapakali at nagmamadali. Kinabukasan, nakita nilang parehong matigas pa rin ang dila ng isa't isa. Ako ay nakahiga at natulog ng mahimbing. Ikaw, pagkalapag ng ulo ko sa unan, nakatulog na agad ako. Pagdilat ko, umaga na. Nilabhan ni Seokdu ang kurbatang ipinahiram niya sa kanya at ibinalik sa kanya. Agad na sinabi ni Sungho na kapag namatay siya, dadalhin niya ang kurbatang ito sa kanyang libingan. Lalo pang naiinis si Seokdu. Paano ang sagot? Maaari ko talagang sabihin na maghihintay ako. Ngunit dapat may deadline din, nagmungkahi si Sungho na pumunta na lang sa supermarket para bumili ng mga bagay. Pagpapasya ng deadline batay sa expiry date ng item. Gusto ni Seokdu
Seokdu na bumili ng dilatang pagkain. Ang shelf life ng mga dilatang pagkain ay karaniwang 2 taon. Paano maghihintay si Sungho ng ganoon katagal? Agad niya siyang hinila sa fresh food section para bumili ng gatas ng baka. Nakita ni Seokdu na pinipili niya ang uri ng tubig na may pinakamaikling expiry date. Hindi makayanan at tumakas. Agad na pumili si Sungho ng isang kahon na may pinakamaikling expiry date. Pag-uwi niya, kukunin niya ng litrato at ipadadala kay Seokdu. Ang expiry date ng gatas ng baka ay 11 araw lang. Kailangang sumagot ni Seokdu sa kanya sa loob ng 11 araw. Sa kabilang banda, nagsisimula pa lang na umunlad ang kanilang relasyon. Ang kapatid na lalaki ni Seokdu ay nagsimula na namang maghanap ng gulo. Pinuntirya niya ang retirement fund ng kanyang ina. Gusto niyang magsimulang maging content creator. Ang nanay ay may 2 milyong won lang. Inay, ito ay investment. Paano magiging sapat ang kaunting pera na iyon? Agad na pinigilan ito ni Seokdu. Pinagalitan siya. Ang kanyang kapatid na lalaki ay labis na nainis. Nararamdaman niya na walang pinagkaiba si Seokdu sa kanya. Pareho lang silang umaasa sa kanilang mga magulang. Sino siya para mangaral sa kanya? Nagalit si Seokdu. Ang mas nakakainis sa kanya ay ang pagpapalaganap ng kanyang ina. Ang kanyang kapatid na lalaki, sa edad na ito, ay naglilibang pa rin at ito ay dahil sa kanyang ina na nagpapalaki sa kanya. Ito ay dahil sa kanyang ina na laging paboritismo. Laging pinapalayaw ang kanyang kapatid na lalaki. May dahilan din ang kanyang ina. Akala niya ay hindi siya paboritismo. Sadyang ang kanyang anak ay may butas sa puso noong bagong panganak pa lang. Sinabi ng doktor na hindi dapat umiyak. Kung hindi ay magkakaroon ng atake at ang operasyon ay magiging mapanganib. Kaya hindi siya naglakas loob na maging mahigpit sa kanyang anak na lalaki. Ngunit ayon kay Seokdu, sa kalaunan ay sarado na ang butas sa puso. Ngunit pinababayaan pa rin ng kanyang ina ang kanyang kapatid na lalaki. Kailan niya maiintindihan ang pagpabor ng kanilang mga magulang sa kanyang kapatid na lalaki ay hindi dahil sa sakit, kundi dahil lang sa siya ay isang lalaki. Dahil siya ay isang lalaki, kaya siya pinapalayaw. Ano man ang gawin, ang pagpapalayaw ay napaka-normal. Ito ang prerogative ng prinsip. Hindi naintindihan ni Seokdu ang puntong ito at nalungkot pa rin. Sa kabilang banda, si Sungho ay may masayang araw. Hindi niya nakalimutang magpadala ng mensahe kay Seokdu. Hindi pa siya nakakatuwa sa pagbabasa ng mensahe. Nang itaas niya ang kanyang ulo, nakita niya si Brian na nakatayo sa harapan niya. Sa pagkakataong ito, hindi na siya humingi ng tawad, kundi gusto lang niyang maging kaibigan niya. Kung ganoon, baka ngumiti ka sa akin tulad ng dati. Walang silbi ang galit ni Seokdu. Agad na ipinadala ng ina ni Seokdu ang 2 milyong won sa kanyang kapatid na lalaki. Pagkatapos, nakita niya si Seokdu na lumabas mula sa isang lugar. Tinanong niya kung saan at nalaman niyang ito ay isang klase sa pagluluto. Natuklasan din ng ama ni Seokdu na mayroong ilang dagdag na sangkap sa refrigerator nila. Nag-usap ang mag-asawa at agad nilang naintindihan na palihim na nag-enroll si Seokdu sa klase sa pagluluto. Pag-uwi nila, kinuha nila ang bag ni Seokdu at tiningnan. Totoong natagpuan nila ang isang cooking textbook. Parang gumuho ang mundo. Kinailangan ni Seokdu na sabihin ang totoo na gusto niyang maging chef. Ang walang kwentang kapatid na lalaki ay umuwi. Nang makita ang mabigat na kapaligiran, sinisisi niya si Seokdu. Sa isang iglap, si Seokdu ay naging parang kriminal sa bahay na iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit. Hindi ba ninyo nakikita na sobra na kayo sa akin? Bakit ang pamantayan ko lang ang iba? Dati, gusto ng kapatid na lalaki na maging soccer player. Sa huli ay tumakas siya habang nagsasanay. Pagkatapos ay gusto naman niyang mag-aral ng musika. Bumili siya ng isang tambak ng mga instrumentong pangmusika. Agad siyang nagsawa. Bumagsak siya sa pagsusulit sa kolehiyo ng 4 na beses. Ngunit hindi kailanman nagalit ang kanilang mga magulang. Bakit kailangang maging mahigpit sa kanya? Ano pa ang dahilan? Siyempre, dahil siya ang prinsipe. At siya naman ay isang babae lang. Bakit hinayaan ng mga magulang ang kapatid niya sa buong buhay niya? Ngunit hindi matanggap ang isang pagkakamali niya. Si Seokdu ay umalis sa bahay na galit at sama ng loob. Agad siyang sinundan ni Sungho para aliwin siya. Sa pag-alo ni Sungho, gumaan ang pakiramdam ni Seokdu. Nagmungkahi ulit si Sungho. Sa susunod ay maaaring pumunta si Seokdu sa kusina ng kanyang opisina para mag-ensayo magluto. Sa pagkakataong ito, ang huling problema ni Seokdu ay nalutas na rin. Ngunit kinabukasan, hindi nag-iisa si Seokdu. Hindi ko sinundan si Seokdu papunta rito. Dahil narinig ko na ito ay isang architectural firm. Kaya pumunta ako para magtanong. Kung ganoon, hindi magandang tanggihan ang isang bisita. Pinapasok na lang ni Sungho si Brian. Ang dalawa ay nagpapalitan ng matatalim na tingin. Nag-iisa si Seokdu na nagluluto. Nang matapos na siya sa wakas, para matikman nilang dalawa, biglang bumagsak si Seokdu sa sakit. Pareho silang nagmamadaling lumapit upang tulungan siyang makabangon. Itinulak ni Seokdu ang kamay ni Sungho. Hinayaan niyang dalhin siya ni Brian sa ospital. Wala siyang magagawa kundi gawin ito. 3 taon na ang nakalipas, nagkaroon ako ng operasyon sa dif. Mas naunawaan ni Brian ang kanyang sakit. Mayroon pa siyang mga lumang medical records niya. Noong panahong iyon, si Seokdu ay na-diagnose na may stage negatibo 2 stomach cancer. Tinanggal ang 70% ng kanyang tiyan at kailangan pang magpa-chemotherapy. Ito ay sikreto ni Seokdu. Hindi niya gustong malaman ito ni Sungho. Akala ni Sungho na pinili siya ni Seokdu kaysa sa kanya. Lubos siyang nasira. Si Seokdu ay may stomach
stomach cancer. Ang oras na natuklasan ni Seok-do na mayroon siyang stomach cancer ay napaka-coincidental. Noong panahong iyon, kakalibre lang ni Brian sa kanya. Sinuot niya ang singsing sa kanya. Nakabili na rin siya ng plane ticket pa uwi ng Korea. Nagplano na sila para sa kanilang hinaharap na kaligayahan. Ngunit nalaman nila na may sakit si Seok-do sa pinakamasayang oras nila. Ang balitang ito para sa kanya ay parang kidlat sa gitna ng maliwanag na araw. Napaiyak siya ng labis sa harap ni Brian. Hinawakan ni Brian ang kanyang kamay. Inalo siya. Huwag kang matakot. Gagaling ka sa akin. Kahit anong mangyari, gagawin kitang maluso. Pinayuhan niya siya na sabihin ito sa kanyang mga magulang na nasa Korea. Tinawagan ni Seok-do ang kanyang ina. Sa kabilang linya, ang kanyang ina ay naghahanda na gumawa ng kimchi para sa kanya. Ngunit si Seok-do ay may stomach cancer. Tiyak na hindi siya makakain ng kimchi. Patuloy siyang tumatanggi. Ang kanyang ina ay nagpipilit na hindi makinig. Sa sitwasyong ito, hindi masabi ni Seok-do na mayroon siyang stomach cancer. At hanggang ngayon, hindi pa rin nakikinig ang kanyang ina sa kanyang mga hinaing. Ngunit kailangan mong maghanap ng trabaho dito. Batay sa iyong resume, madaling makapasok sa malalaking kumpanya. Kahit na patuloy niyang sinasabi na ang pangarap niya ay maging chef, ang sagot na ibinibigay ng kanyang ina ay laging negatibo. Ang daan na iyon ay puno ng tinik, isang daan na puno ng puti. Huwag nang mag-aksaya pa ng lakas. Maghanda ka na para maghanap ng trabaho. Si Sung-ho lang ang nakakaalala na hindi komportable ang kanyang tiyan. Dinala niya siya para kumain ng simpleng lugaw. Sinubukan ni Seok-do na magpanggap na normal sa harap ni Sung-ho. Kumakain ng simpleng pagkain, ngayon ay gusto ko talagang kumain ng maanghang na rice cake. Pagkasabi nito, nagdahilan siyang pumunta sa banyo. Sa katunayan, pumasok siya sa banyo at naupo sa sahig dahil sa sakit. Ang mga sinabi niya kanina ay nagpapanggap lang. Ayaw niyang mag-alala si Sung-ho sa kanya. May kakaiba silang pagkakaintindihan. Naramdaman ni Sung-ho na hindi komportable si Seok-do. Ngunit hindi niya ito nakita bilang isang malaking problema. Ngunit lahat ay nagpapahiwatig na ang relasyong ito ay magkakaroon ng masamang wakas. Bumalik si Sung-ho sa opisina. Natuklasan niya na binubuksan ng kanyang kasama ang kahon ng gatas na may malaking kahulugan para sa kanya. Nagmadali siyang pigilan ito. Pagkatapos ay natuklasan niya na tila patay na ang halaman na regalo ni Seok-do. Agad niyang dinala ito sa tindahan ng bulaklak para humingi ng tulong. Lumabas na ang halaman ay labis lang na naliligo sa tubig. Sa kabilang banda, si Seok-do ay madalas na pumupunta sa klase sa pagluluto. Pagkatapos ng klase, muli siyang pinigilan ni Brian. Nagdala siya ng leaflet ng paaralan sa pagluluto at ang singsing na iniwan niya. Parang nagsisimula ka ulit sa panaginip mo. Magkabalikan na tayo. Nang gabi, pinuntahan ni Seok-do si Sung-ho. Sinabi niya na na-propose siya. Sinabi ni Seok-do na palagi niyang naaalala ang panahon kasama si Brian. Nararamdaman niya na hindi pa huli ang pagtanggap sa proposal at magsimulang muli. Pinili niyang pumunta sa ospital kasama si Brian nang hindi niya namamalayan. Ito ay dahil din sa kanyang instinct na umasa kay Brian. Para kay Seok-do, si Sung-ho ay kaibigan lang mula noong bata pa sila. Hindi ito pag-ibig sa pagitan ng lalaki at babae. Baka nagkamali si Sung-ho. Sila ay magkaibigan lang. Nagkamali siya sa pag-aakalang pag-ibig ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit hindi ito pipigil sa kanila na magpatuloy na maging magkaibigan. Sinabi ni Sung-ho, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Wala itong kinalaman sa iyo. Hindi pinili ni Seok-do si Sung-ho. Wala siyang magagawa. Ngunit hindi kayang burahin ni Seok-do ang damdamin niya para sa kanya. Hanggang hindi pa expired ang gatas, patuloy niyang hihintayin na magbago ang isip ni Seok-do. Pagkatapos sabihin ito, umalis na si Sung-ho. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho, nakita niya ang ina ni Seok-do at inanyayahan siya ng ina na kumain sa bahay nila. Nang magkasama na lang silang dalawa, pinaalalahanan ni Seok-do na itapon na niya ang kahon ng gatas. Dahil nagbigay na siya ng sagot, para sa akin, hindi mo malalagpasan ang antas ng pagkakaibigan. Sa katunayan, niloloko lang ni Seok-do si Sung-ho. Hindi niya tinanggap ang proposal ni Brian. Dahil dati, naniwala na siya sa kanya. Noong panahong iyon, may stomach cancer siya. Sinabi ni Brian na sasamahan niya siyang lampasan ito. Nang gumaling na siya, kasama si Brian, nalusutan niya ang unang operasyon, tinanggal ang higit sa kalahati ng kanyang tiyan. Pagkatapos ay nalusutan niya ang chemotherapy. Nang bumuti na ang kanyang pakiramdam, agad siyang bumalik sa trabaho. Ngunit nang bumalik siya sa kumpanya, na-depress siya dahil sa pressure mula sa kanyang mga kasamahan. Gusto siyang dalhin ni Brian sa bakasyon para mag-party. Ngunit gusto niya lang manatili sa bahay. Sa simula ay sumang-ayon si Brian na tanggihan ang party. Ngunit sa katunayan, hindi siya tumanggi. Nang pinakabasag na ang pakiramdam ni Seok-do at gusto niyang hanapin si Brian para maglabas ng sama ng loob, gusto niyang umasa. Ngunit si Brian ay tumakas para mag-party. Pumunta siya sa party para hanapin siya. Sa huli, natuklasan niya na nakikipaghalikan siya sa isang babae. Mukhang naghahalikan sila. Agad na lumapit si Seok-do at hinawakan si Brian, ngunit nalaman niyang ang gulo lang pala iyon. Hindi sila naghahalikan, ngunit ang ginawa niya ay nakakuha ng atensyon, at nagpahiya kay Brian na naging dahilan upang magalit siya sa kanya. Lahat ng tao sa kumpanya ay nandoon. Ikaw ang fiance ko, hindi ba tiki dapat isipin mo man lang ang aking posisyon? Ang kanyang pagpapalayaw at pasensya ay naubos na sa proseso ng pagiging kasama ni Seok-do. Akala niya ay babalik na sa normal si Seok-do kapag gumaling na ang kanyang tiyan. Hindi niya inaasahan na ma-depress pa siya. Nang marinig niyang sinisisi ni
Brian ang depression na ito. Nagulat si Seok-do, kaya pala, lahat ng sinabi ni Brian na naunawaan niya ay peke. Ang mga salita ni Brian ay nakasakit kay Seok-do. Naalis ang lakas ng loob niya na magtiwala sa sinuman. Ang isang beses na pagtitiwala ay nag-iwan kay Seok-do na sugatan. Wala na siyang lakas ng loob na maniwala sa pag-ibig. Siyempre, hindi rin niya matatanggap ang singsing ng kasal, kaya hindi na ako magmamahal pa. Ngayon ay nag-aalala lang siya na baka bumalik ang cancer niya. Ngunit sa huli, babalik ba ang cancer? O normal na pananakit lang ng tiyan na kailangang maghintay ng ilang araw para sa resulta ng pagsusuri? Hindi pa niya nahintay ang resulta. Si Sung-ho ay nagkasakit at hindi makabangon dahil sa pagtanggi. Sa kanyang tuliro, napanaginipan niya noong bata pa siya, iniwan siya ng kanyang ina at umalis. At si Seok-do ay dumating para aliwin siya. Sa kanyang pagkalito, nakita niya si Seok-do na nakaupo sa tabi ng kama. Nandyan ka ba talaga? Napakabuti. Ang sinabing ito ni Sung-ho ay nagpalambot sa puso ni Seok-do at hindi niya ito iniwan. Nang magising si Sung-ho, nakita niya na si Seok-do ay natutulog sa tabi niya. Paano hindi magugustuhan ni Sung-ho si Seok-do kung ganito siya inaalagaan? Nang makita ni Seok-do na gising na si Sung-ho, gusto niyang kumuha ng pagkain para sa kanya. Ngunit pag alis niya, nakita ni Sung-ho na nahulog ang kanyang bag sa sahig. Kasama sa medical records sa loob ng bag, ang mga salitang history of stomach cancer ay tumama sa mata ni Sung-ho. Tinawakan niya ang kamay ni Seok-do at paulit-ulit na nagtanong. Si Seok-do ay mabilis na nagsalita. Ang isang malaking operasyon sa tiyan ay isang malaking bagay. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Ang mga salitang ito ay narinig ng ina ni Seok-do. Natigilan siya. Sino ang may stomach cancer? Sa pagtingin kay Seok-do na umiiyak ng walang tunog, alam na niya ang sagot. Masakit sa loob niya na yakapin siya ng mahigpit. Nang malaman na si Seok-do ay may stomach cancer, agad na gusto ng ina na dalhin siya sa ospital. Dahil sa kaguluhan na ito, kailangang magpaliwanag si Seok-do. Sinabi niya sa kanyang ina na ang pagkakaroon niya ng cancer ay nangyari na 3 taon na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, mag-isa siyang nagpa-operasyon sa para maibsan ang damdamin ng kanyang ina. Patuloy siyang tiniyak na maayos na siya. Ngunit paano siya magiging maayos? Walang ina ang maaaring maging maayos kapag nalaman niyang may cancer ang kanyang anak na babae. Lalo na itinago ni Seok-do ito sa kanyang pamilya sa loob ng 3 taon. Mas masakit ito para sa kanyang ina kaysa sa mismong sakit. Lumabas siya kahit papinigilan siya ni Seok-do para sabihin ang balita sa pamilya. Ang bata ay may stomach cancer. Ngunit itinago niya ito sa amin at nagpa-operasyon sa 3 taon na ang nakakaraan. Nang marinig ang balita, natigilan ang kanyang ama. Maging ang kanyang kapatid na lalaki na hindi kailanman nakakaintindi ay nabigla rin at hindi makapaniwala. Ngunit sa pag-iisip ng mabuti, ang lahat ng maliliit na detalye dati ay nagpapatunay sa kwentong ito. Nang bumalik si Seok-do sa Korea, hindi siya pumupunta sa public bathhouse. Hindi dahil sa nahihiya siya, kundi dahil gusto niyang itago ang peklat ng operasyon sa kanyang tiyan. Ang buong kabinet ng gamot sa kanyang silid-tulugan ay patunay na may sakit siya. Ito ay dahil sa cancer, hindi dahil sa siya ay inabandona. Alam lang ni Seok-do na pinipigilan niya ang kanyang sarili. Ayaw niyang lalo pang malunod si Brian sa sakit. Hindi maisip ng kanyang ama kung gaano kalaki ang pasakit na dinanas ni Seok-do at kung gaano karaming mahihirap na sandali ang kinailangan niyang labanan ng mag-isa. Dapat sinabi mo ito sa amin kahit na walang silbi ang iyong mga magulang at wala kaming naitulong sa iyo. Sinisisi nila si Seok-do dahil hindi niya sinabi ang isang malaking bagay, ngunit mas sinisisi nila ang kanilang sarili dahil sa kanilang kawalang ingat. Isang gabi, puno ng luha ang buong pamilya. Ngunit nang magising sila kinabukasan, pinunasan ng ama ang kanyang mga luha at nagluto ng simpleng lugaw para kay Seok-do. Napakatuli ng balita na ang buong nayon ay alam na ang tungkol sa cancer ni Seok-do at maging si Moyong ay alam na rin ito. Nagsisisi rin siya na hindi niya mas binigyan ng pansin si Seok-do. Ngunit paano masisisi ni Seok-do si Moyong? Marahil iyon ang kahulugan ng pagkakaibigan, ang pagbabahagi ng sakit, ang pagbabahagi ng damdamin at ang pag-alo sa isa't isa. Ang ina ni Seok-do ay inalo rin ng kanyang mga kaibigan habang si Sung-ho ay nag-aalala sa sakit ni Seok-do. Sa huli, nagpasya siyang pumunta sa kanyang ama para maghanap ng solusyon. Tutal, ang kanyang ama ay direktor ng emergency department ng ospital. Noong huling pagkakataon na biglang sumakit ang tiyan ni Seok-do, pumunta rin siya sa kanilang ospital. Ngunit patuloy na tumanggi ang kanyang ama. Ayon sa etika ng propesyon ng doktor, hindi niya maaaring ibunyag ang kalagayan ng pasyente sa ibang tao. Kahit pa sa kanyang anak na lalaki, hindi maaari. Dalhin mo si Seok-do sa ospital ng iyong ama at sisiguraduhin kung magiging maayos siya. Dahil abala ang ina ni Sung-ho sa pag-alo sa ina ni Seok-do, na-miss niya ang kanyang tanghalian kasama ang mga senior. Agad siyang makakatanggap ng alok para sa maagang pagretiro. Ang balitang ito para sa isang taong laging nagpapahalaga sa trabaho tulad ng ina ni Sung-ho ay katumbas ng kidlat sa gitna ng maliwanag na araw. Ngunit sa ibang pananaw, dahil lagi niyang pinapabayaan ang kanyang pamilya para sa trabaho, marahil ito ay isang pagkakataon upang bumalik sa kanyang mga mahal sa buhay. Laging mahusay si Seok-do sa pag-iisip ng masamang bagay sa magandang paraan. Ang pagkakaroon ng cancer ay hindi isang magandang bagay. Kaya itinago niya ang balitang ito para sa kabutihan ng lahat. Ngayon na alam na ng lahat, hindi na masaya ang lahat. Mas
mabuti pa na itinago na lang. Alam kong mangyayari ito. Ito ang dahilan kung bakit itinago ko itong sikreto. Ngunit walang nakakaintindi ng aking mabuting intensyon. Hindi na nakinig si Sungho. Ang ibig kong sabihin ay napakasama at tanga mo. Dahil sa ginawa mo, hindi lang ang mga taong nagmamahal sa iyo ang nasasaktan, kundi pati na rin ang iyong sarili. Kung nahihirapan ka, dapat ay umasa ka sa mga taong nasa tabi mo. Dati, noong nasaktan ako, tinulungan mo ako at nagsikap kang manatili sa tabi ko. Ngayon na nasasaktan ka, bakit hindi mo binibigyan ng pagkakataon ang iba na manatili sa tabi mo? Nag-away silang dalawa, umalis si Seokdu mag-isa, ngunit tiningnan sila ni Brian. Nakita niya na dapat ay ganoon din siya, dapat ay naging tulad din siya ni Sungho. Nagsisigawan sila, nagagalit, dapat ay tapat nilang ipahayag ang kanilang damdamin at hindi laging sinasarili. Sa huli ay nagiging bomba, iyon ang pinakamasakit sa iba. Sa totoo lang para kay Seokdu ay pareho lang. Naalala ng ina ni Seokdu noong bata pa siya ay napaka-understanding na niya. Noong bata pa siya, si Seokdu ay nagising din sa hating gabi dahil sa pag-iyak ng kanyang kapatid na lalaki at umiyak din hindi sinisi ng ina ang kanyang kapatid na lalaki. Ngunit laging sinisigawan si Seokdu. Simula noon, si Seokdu ay naging mas maunawain. Ang mga batang maunawain ay ang mga batang hindi paborito. Napakaingat nila dahil alam nila na hindi sila mahalaga. Ngayon ay nagsisimula na siyang magsisi sa pagiging masyadong mahigpit sa kanyang anak na babae. Naalala din ng ama na abala siya sa pagbubukas ng tindahan, pinabayaan ang kanyang pamilya, at inasa lahat ng responsibilidad sa kanyang asawa. Kaya nangyari ang mga bagay na ito. Nang marinig ni Seokdu ang paghingi ng tawad ng kanyang mga magulang, umiyak siya ng walang tunog. Kinabukasan, natuklasan ng ina na ang telepono ni Seokdu ay nasa bahay, ngunit wala na ang tao. Nang makatanggap si Sungho ng tawag, nataranta siya dahil nalaman niya kay Brian na isang taon pagkatapos gumaling ang kanyang tiyan. Nadepress si Seokdu at ang isang taong may depression ay biglang nawala ng kontak na nag-aalala sa mga tao na baka gumawa siya ng masamang bagay. Iniwan ni Sungho ang trabaho niya at tumakbo para hanapin siya. Buti na lang at ang kanilang matagal ng pagkakaibigan ay nagbigay sa kanila ng maraming pagkakaintindihan. Dati, kapag umaalis si Seokdu sa bahay, gusto niyang pumunta sa dalampasigan. Sa pagkakataong ito, tiyak na natagpuan siya ni Sungho sa dalampasigan. Kung may pupuntahan ka, hindi ba dapat mag-abiso ka muna? Bakit ka biglang nawala nang hindi dala ang telepono mo? Itinulak ni Sungho si Seokdu sa tubig, at sa wakas ay hindi na niya napigilang magalit. Ako ang may sakit, ako ang pinakamahirap, bakit ka laging nagsasalita ng masakit sa akin? Sa totoo lang, hindi galit si Sungho kay Seokdu, kundi sa kanyang sarili lang. Nang magkasakit si Seokdu, pumunta siya sa vigit minsan. Noong panahong iyon, nakita niya si Seokdu na mukhang walang pakialam sa kalye, ngunit nakita niya na kasama niya si Brian. Wala siyang lakas ng loob na lapitan at tanungin kung bakit siya ganoon kahina. Nag-iisa pa nga niyang pinutol ang pakikipag-ugnayan sa kanya. Pagkatapos, nang nalulumbay si Seokdu, lagi siyang sinusubukang tawagan. Sa kanyang kaarawan, si Seokdu, na nasa malayo sa Amerika, ay hindi rin nakalimutang batiin siya ng maligayang kaarawan. Ngunit hindi niya pinansin ang lahat at ngayon, kapag iniisip niya ito, alam na ni Sungho na iyon ay isang senyas ng paghingi ng tulong na ipinadala ni Seokdu. Pagkatapos pa ngang umuwi si Seokdu, marami siyang sinabi na masasakit na salita sa kanya at kapag iniisip niya ang mga bagay na ito, pakiramdam ni Sungho ay hindi siya naiba sa basura. Pagkatapos nilang mag-usap, nagkasundo silang dalawa, ngunit hindi pa rin nangahasik si Seokdu na umuwi. Natatakot siyang harapin ang resulta ng pagsusuri na ibinigay ng doktor. Si Sungho pa rin ang kumuha ng kanyang telepono at pinayuhan siya. Hindi mo kailangang mag-alala kung may mangyayari. Walang magawa si Seokdu kundi tawagan ang ama ni Sungho at ang resulta ay talagang magandang balita. Normal na pananakit lang ng tiyan ang nararanasan ni Seokdu, hindi pagbabalik ng kanser. Agad na niyakap ni Sungho si Seokdu sa sobrang tuwa. Dahil sa balitang ito, naramdaman ng ama ni Sungho na mahalaga ang buhay. Gusto niyang pahalagahan ang kanyang asawa at dalhin siya upang kumain ng steak. Ngunit pagdating niya sa trabaho ng kanyang asawa, nakita niyang tumanggap ito ng mga bulaklak mula sa kanyang boss. Mayroon pang nagsasabi na hanggang ngayon ay hindi pa rin kasal ang vice minister dahil sa asawa na ni Ambassador Seo. Dahil dito, nalungkot ulit ang ama ni Sungho. Hindi alam ni Sungho na may problema ang kasal ng kanyang mga magulang. Umupo siya at si Seokdu sa tabing dagat sa buong hapon. Sa gabi, hindi niya ito inihatid pa uwi kundi dinala sa kanyang restaurant. Doon, inihanda ng mga magulang niya ang isang salu-salo para sa kanyang pagbabalik. Simula nang bumalik siya sa Korea, lagi nilang iniisip ang lahat ng paraan para pilitin siyang bumalik sa Amerika. Simula ngayon, sigurado na silang tanggap na si Seokdu na bumalik sa bahay. Hindi lang dapat magbahagi ng magandang balita sa ina ang pamilya. Sa puntong ito, naintindihan na niya na kahit masakit, dapat itong pasanin ng magkasama upang maging pamilya. Pagkatapos kumain, umuwi ang lahat ng may ingay. Nang makita ni Brian na masayang-masaya si Seokdu kasama ang kanyang pamilya, sa wakas ay bumitiw na siya. Naintindihan niya na hindi na babalik si Seokdu sa Amerika. Maaaring bumalik ang cancer. Ang buhay ni Seokdu pagkatapos nito ay maaaring magkaroon pa rin ng kalungkutan. Ngunit sa Korea lang, makakasama niya
ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Bumalik ang ama ni Sungho sa bahay at nakita niyang nakaupo ang kanyang asawa sa sofa at naghihintay sa kanya. Gusto sana niyang sabihin sa kanyang asawa na magretiro na siya. Ngunit naunahan siya nitong magsabi, maghiwalay na tayo. Napakakakilakilabot ng selos ng isang lalaki. Ngunit kung nilinaw ang lahat, ang dalawang lalaki ay maaari ring magkasama ng payapa. Ang dating kasintahan ni Xeo Si-do ay naghahanda ng bumalik sa Amerika. Bago siya sumakay sa eroplano, hindi siya tumawag kay Xeo Si-do kundi nagpadala siya ng mensahe kay Sungho. Agad na dinala ni Sungho si Xeo Si-do sa airport para ihatid si Brian at magpasalamat sa kanya. Noong mga panahong iyon ay kasama niya si Xeo Si-do, bagaman siya ay bata at pasaway at walang pasensya. Ngunit sa tingin niya, tama na magkita si Xeo Si-do at Brian sa huling pagkakataon. Nagkamay si Xeo Si-do at Brian bilang paalam. Alam nilang pareho na ito na ang huli nilang pagkikita. Kailangan mong maging masaya, huwag ka nang magkasakit ulit. Hindi sila nagmamahalan, kundi hindi lang sila para sa isa't isa. Sana, pagbalik ni Brian, makatagpo siya ng mas mabuting tao at makamit ang kanyang sariling kaligayahan. Sabi ni Brian, hindi na niya kailangang hilingin ang kaligayahan ni Xeo Si-do sa bagay na ito. Paano pa man, mayroon na sa kanyang tabi ang isang tao na ikinasisiyahan na niya. Matapos umalis si Brian, matagal na umiyak si Xeo Si-do sa paliparan. Hindi nag-eskandalo si Sungho kundi maingat na inalis ang kanyang jacket at inilagay sa ulo nito upang maiwasan na makita ng iba na umiiyak siya. Ang paglitaw ng karibal na ito ay nakatulong sa kanya na maintindihan kung ano ang pagiging maalalahanin. Ngayon ang huling araw ng pagiging sariwa ng gatas. Hindi pa rin alam ni Xeo Si-do kung paano sasagutin ang papalapit na matatapos na pag-amin ni Sungho. Dahil sa bagay na ito, sobrang kinakabahan siya at hindi makatulog ng maayos kaya kinailangan niyang maglagay ng hydrating mask sa umaga. Parang nakalimutan na ni Sungho ang tungkol sa gatas at nakalimutan na rin na paso na ang gatas. Ang kanyang nararamdaman ay mag-i-expiring. Noong araw na iyon, pumunta siya sa bahay ni Xeo Si-do at kumain sila ng mainit na pansit. Ang mainit na kapaligiran ng pamilya ni Xeo Si-do ay laging hinahangaan ni Sungho. Pagkatapos kumain, wala nang magawa si Xeo Si-do. Umakyat siya sa rooftop upang magbasa ng cookbook. Ngunit ang binili niyang cookbook ay nasa wikang Pranses. Ngunit hindi siya marunong mag-Pranses, kaya buti na lang at nag-volunteer si Sungho na isalin ito para sa kanya. Binuksan ni Xeo Si-do ang recording app para i-record ito. Ngunit nang hindi niya namalayan, nakatulog siya at nang magising siya, nakahiga na si Sungho sa kanyang tabi na may bahaghari na nasa kanyang leg. Sa kanyang subconscious, inabot ni Xeo Si-do ang kanyang kamay upang hawakan ito ng marahan. Ang marahang paghawak na ito ay agad na nagising si Sungho. Nahihiya at naiilang si Xeo Si-do, kaya dali-dali siyang nagpaliwanag. Ako, pagkatapos kong magising, nakita ko ang mukha mo mismo sa harap ko. Sa katunayan, sobrang excited si Sungho, ngunit wala siyang sinabi. Sa totoo lang, hindi niya nakalimutan na ngayon ang huling araw na paso na ang gatas. Ngunit dahil noong umalis si Brian, umiyak si Xeo Si-do sa paliparan, kaya nais bigyan ni Sungho si Xeo Si-do ng mas maraming oras at hindi niya ito pinilit na magbigay ng sagot. Kung ikukumpara sa kawalan ng desisyon ng mga kabataan, mas desidido ang mga magulang ni Sungho. Napag-usapan na nila ang diborsyo at inimbitahan ni Sungho si Sungho na kumain kasama sila. Sa hapagkainan, kalmado nilang ipinahayag ang balita ng kanilang diborsyo kay Sungho. Sungho, nagdesisyon kaming maghiwalay ng iyong ama. Sa totoo lang, hindi na nabigla si Sungho sa diborsyo ng kanyang mga magulang. Dahil lagi nilang inuuna ang kanilang karera kaysa sa kanilang pamilya. At dahil isa siyang ina, pinupuna rin siya dahil hindi niya inaalagaan ang kanyang mga anak. Kaya, hindi lang minsan na nagsisisi siyang ipinanganak si Sungho. Sabi niya, sinira niya ang kanyang karera, ginamit niya ang bata para pigilan siya. Noong bata pa si Sungho, narinig niya mismo ang kanilang pag-aaway. Ang mga salitang iyon ay tumimo ng malalim sa kanyang puso. Paglipas ng maraming taon, ang paggunita sa mga bagay na iyon ay nagdulot ng labis na sakit sa kanya. Kaya, humiram na lang si Sungho ng alak para sa kalungkutan at uminom siya hanggang sa malasing. Si Xeo Si-do pa rin ang tumakbo at nagbayad. Tinulungan niya itong tumayo at sa tulong ng alak, sinabi ni Sungho ang totoo niyang nararamdaman kay Xeo Si-do. Ang pagkain ng magkasama ang buong pamilya. Para sa pamilya ni Xeo Si-do, ito ang pinakamadalas nilang gawin. Ngunit para kay Sungho, ito ang pinakamahirap na gawin. Ang hirap-hirap makaupo at makakain ng isang beses ngayong araw. Ang resulta, inanunsyo ng kanyang mga magulang na maghihiwalay na sila. Malaki na siya, ngunit ang buong pamilya niya ay wala pang ang family photo. Parang mayroon siyang lahat ng bagay, ngunit sa totoo lang, wala siyang anuman. Narinig ni Xeo Si-do ang sinabi ni Sungho. Naawa siya sa kanya. Dinala niya si Sungho pabalik sa kanyang kumpanya ng disenyo. Nagulat siyang makita na nasa refrigerator pa rin ng kumpanya ang paso na gatas. Pareho siyang nagulat at masaya, ngunit hindi ito ang tamang oras para banggitin ang gatas. Tungkol sa problema ng mga magulang ni Sungho, nagbigay siya ng kanyang mungkahi. Sabihin mo sa kanila ang iyong tunay na nararamdaman. Pagkatapos ng diborsyo, nagdesisyon ang ina ni Sungho na umalis sa Korea. Bago siya umalis, nagpadala siya ng mga regalo ng pamamaalam sa kanyang mga matatalik na kaibigan. Nang marinig ito ni Xeo Si-do, hindi niya napigilan ang sarili na sundan at tawagin si ina Sungho. Sabi niya, nang wala siya dito, maaari ba akong humingi ng pabor na alagaan mo si Sungho tulad ng ginagawa ko ngayon? Ngunit alam ni Xeo Si-do na hindi siya ina ni Sungho. Ang pag-aalala niya kay Sungho ay walang saysay. Mula noong bata pa siya, nasaktan na si Sungho dahil
dahil sa kakulangan ng pagmamahal ng kanyang ina. Laging naghihintay siyang umuwi ang kanyang ina at naghihintay na bigyan siya ng mas maraming atensyon. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin naintindihan ito ni Ina Sungho. Walang nagawa si Seo Si-do kundi paalalahanan siya na magbigay ng mas maraming atensyon kay Sungho. Pag-uwi ni Ina Sungho, maingat niyang sinabi sa kanyang anak na aalis na siya ng Korea. Siniguro niyang tatawagan pa rin niya ito. Hindi na kailangang gawin iyon, noong bata pa ako, umaasa pa ako sa mga salitang iyon. Ngunit ngayon ay malaki na si Sungho, hindi na niya kailangan ang mga pangakong ito. Ayaw rin niyang umasa sa mga pangakong hindi matutupad. Kinabukasan, dinala ni Seo Si-do sa kanilang bahay ang litrato niya noong bata pa siya at kinunan niya ito para sa kanila. Ang litratong ito ay itinuturing na nakumpleto ang pagsisisi ni Sungho. Pinayuhan ni Seo Si-do na bisitahin niya ang kanyang ina. Ngunit sa oras na ito, nakatanggap si Sungho ng tawag mula sa kanyang ama. Nawawala ang kanyang ina. May nakapulot ng kanyang maleta at dinala ito sa istasyon ng pulis. Hindi lang mga dokumento niya ang nasa loob ng maleta, kundi pati na rin ang kanyang telepono. Wala ang mga bagay na ito, hindi makakasakay ang kanyang ina sa eroplano. Hindi makontak ng ama ni Sungho ang kanyang ina, kaya tumawag na lang siya sa kanyang boss. Ang resulta, sinabi nito na wala siyang misyon sa ibang bansa, kundi magre-retiro na siya. Mula sa kanyang boss, nalaman pa ng ama ni Sungho ang isa pang balita. Palaging nakakalimutan ng ina ni Sungho ang mga mahahalagang bagay. Malinaw na naghanda na siya noon para sa pagre-retiro. Ngunit sa susunod na pagkikita nila, ganap niyang nakalimutan na magre-retiro na siya. Sa totoo lang, mag-isa siyang pumunta sa templo. Ngunit nang magkamalay siya, nalungkot siya. Bakit ako nandito? Nagmamadali siyang bumaba sa bundok, ngunit hindi siya nag-ingat at nahulog. Samantala, si Sungho at ang kanyang ama, kasama si Seo Si-do, ay naghanap sa templo. Natagpuan nila ang wish brick na iniwan ng kanyang ina sa templo. Ang kahilingan na nakasulat sa brick ay, huwag kalimutan ang aking asawa at anak. Sa puntong ito, naintindihan ng ama ni Sungho na nagkamali siya sa pagkakaintindi sa kanyang asawa. Sa totoo lang, lagi siyang nasa puso nito. Nang mahanap nila ito sa paanan ng bundok, sa wakas ay sinabi nila ang kanilang mga kahilingan. Habang mas gusto kong lumapit sa iyo, mas lalo ka namang lumalayo. Ako ang taong kailangang tumakbo pagkatapos mo araw-araw. Nagkasundo silang dalawa, ngunit nagalit si Sungho nang makarating siya. Pinunan niya ang kanyang mga magulang sa pagsasabi na hihiwalay sila. Hindi man lang sila nag-alala sa kanya. Kahit higit 30 na siya, tulad pa rin siya noong bata pa siya. Gusto pa rin niyang kumain kasama ang kanyang mga magulang. Nagmamadaling humingi ng paumanhin sa kanya ang kanyang ina. Nagkasundo ang buong pamilya. Pagkatapos ng ilang araw, kailangang mag-travel ni Sungho para sa negosyo sa loob ng 2 linggo. Sa simula, wala siyang naramdaman. Ngunit ilang araw pa lang ang nakalipas simula nang umalis si Sungho, naramdaman na niya ang kawalan nito. Mag-isa siya sa bahay at sobra siyang nababagot. Nagsimula siyang magbasa ng cookbook. Nakikinig siya sa recording na ginawa niya kay Sungho noong araw na iyon. Ngunit hindi niya inaasahan na noong natulog siya, nagsalita si Sungho ng isang talata sa wikang Pranses na walang salin. Sinubukan ni Seo Si-do na gumamit ng translation app para isalin ito. Ang shelf life ng gatas ay hanggang ngayon lang. Ngunit kahit bukas o sa makalawa, ang puso ko ay hindi kailanman mabubulok. Agad siyang tumakbo sa kanayunan upang makita si Sungho. Nang makita niyang nakatayo si Sungho sa gitna ng bukid ng Mirasol, naintindihan niya ang pagkabalisa at pagkainip na naramdaman niya sa nakalipas na mga araw ay tinatawag na pagmamahal. Kung wala ka, ang bawat araw ay walang kulay. Naintindihan ni Sungho na ito na ang sagot ni Seo Si-do para sa kanya. Sa wakas, tinanggap na rin niya ito, at ang kanyang pag-ibig sa kanya ng maraming taon ay nagkatotoo. Nilakad niya ang halamanan, hinalikan niya ang babaeng mas maganda pa sa mga bulaklak sa ilalim ng sikat ng araw. Pagkatapos nilang maghalikan, kinumpirma nila na hindi na sila magkaibigan. Sa hapagkainan, inalagaan ni Sungho si Seo Si-do, tulad ng nakasanayan na niya. Sinausawan niya ang mga pagkain para sa kanya, at napansin ito ng iba. Agad na pinayuhan siya ni Seo Si-do sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay nagising si Sungho. Nagsimulang magbigay si Ben ng pagkain sa iba. Tinanong niya kung anong pagkain ang gusto ng lahat. Paano si Nahyun? Anong gusto niyang kainin? Gusto kita. Nagbago ang ekspresyon ni Seo Si-do. Nakita ni Sungho ang pagkadismaya niya. Ngunit gustong-gusto niyang makita si Seo Si-do na nagsiselos para sa kanya. Nagsiselos ka ba? Matigas si Seo Si-do at hindi aamin. Tungkol sa hindi pagpapanatili ng tamang distansya sa ibang kasarian. Si Sungho ay tulad ng kanyang ina. Sa loob ng maraming taon, masyadong malapit ang ina ni Sungho sa kanyang boss sa mata ng iba. Kahit ang ama ni Sungho ay nag-isip na may relasyon ang kanyang asawa sa kanyang boss. Ngayon, naghintay siya na magretiro ang kanyang asawa. Sa wakas, maaari na siyang magbigay ng babala sa kanyang boss sa isang marangal na paraan. Huwag mong isipin na may relasyon ka sa aking asawa. Ngunit ang pag-ibig ko para sa kanya ay hindi mas mababa kaysa sa iyo. Dahil mahal ko si Hysof. Sobrang galit ang kanyang boss. Ako ay bakla, kaya pala, bakla pala ang kanyang boss. Ang ganitong malaking gulo, nararamdaman ni Ina Sungho na nawalan siya ng mukha. Ngunit dahil sa pagmamalasakit na ipinakita ng ama ni Sungho sa kanya, hindi siya naglakas loob na magalit dito. Karamihan sa mga nasa gitnang edad ay wala nang inaasahan sa pag-ibig. Ngunit sabik silang mag-matchmake para sa mga kabataan. Naghahanda ang ina ni Seo Si-do na ayusin ang isang blind date para kay Seo Si-do. Tinatawagan na kita, gusto mo ba
bang mag-blind date? Blind date. Nang marinig ito ni Sungho, naging masama ang kanyang ekspresyon. Ngunit si Seo Si-do ay hindi nagsabi sa kanyang mga magulang na nagde-date na sila. Sa kabaligtaran, nakita ito ng kanilang kaibigan. Nagde-date ba kayong dalawa? Sa harap ng kanyang matalik na kaibigan simula pagkabata, diretsahan silang umamin. Gusto ni Sungho na sabihin sa lahat ang magandang balita na ito. Upang maiwasan ang paghahanap nila ng mga taong makaka-blind date para kay Seo Si-do, kailangan niya ring sabihin sa kanyang tiyuhin at sa kanyang mga magulang upang opisyal na humingi ng kanilang pahintulot. Ngunit mas nag-isip pa si Seo Si-do. Matagal nang magkaibigan ang mga magulang nilang dalawa. Nagsisimula pa lang silang mag-date, hindi pa matatag ang kanilang pag-ibigan. Kung sasabihin nila sa kanila ngayon, siguradong magdudulot ito ng malaking gulo. Mas mainam na manahimik, lihim na pagde-date. Ngunit ang pinakamalaking kawalan ng lihim na pagde-date ay sa mata ng iba, sila ay single pa rin. Nasa opisina si Sungho. Nakita niya ang kanyang junior na may lihim na pag-ibig sa kanya na pinatay ang tawag ni Seo Si-do. Wala siyang magawa kundi bigyan siya ng babala. Kailangan kong linawin, may gusto na akong iba. Pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe ng paumanhin kay Seo Si-do. Inanyayahan niya si Seo Si-do na magkita pagkatapos ng trabaho upang manood ng scene. Ngunit bago magsimula ang pelikula, abala pa si Sungho sa pagguhit ng kanyang disenyo. Sa sinehan, abala siya sa panonood ng malaking screen. Sinasabing nagde-date, hindi niya tiningnan si Seo Si-do sa buong panahon. Kaya parang kumindat si Seo Si-do na nakasuot ng magandang damit sa isang bulag. Sa wakas, natapos na rin ang pelikula. Ayaw pa ring hawakan ni Sungho ang kamay ni Seo Si-do at pinayuhan pa niya itong maglakad-lakad muna sa labas ng bahay bago umuwi upang mabulag ang ibang tao. Kaya, nagtago si Seo Si-do ng galit sa kanyang puso. Kinabukasan, nakuha na ang resulta ng pagsusuri ng ina ni Sungho. Hindi siya may Alzheimer. Ito ay pansamantalang pagkawala ng memorya lamang dahil sa matinding stress. Nang malaman ang balitang ito, tuwang-tuwa ang mag-asawa. Upang maibsan ang stress, nagdesisyon silang mag-travel kasama ang mga magulang ni Seo Si-do. Samantala, gumawa si Seo Si-do ng maraming masarap na pagkain sa kanyang klase sa pagluluto. Gusto niyang kumain kasama si Sungho. Ngunit sinabi ni Sungho na nagtatrabaho pa siya. Sinabi niyang pumunta na lang siya sa gabi. Excited na naghintay si Seo Si-do para sa gabi upang makapag-date silang dalawa. Ang resulta, sa gabi sa opisina ni Sungho, hindi lang lahat ng mga empleyado ang nandoon. Sa ngayon, si Seo Si-do ay parang isang estranghero. Lumabas na ngayon, sabay silang kumuha ng panayam. Mayroon pa nga silang magkasamang larawan. Ngunit hindi ito sinabi ni Sungho kay Seo Si-do. Kaya, labis na nag-aalala si Seo Si-do. Sinabi mo ba kay Taehae na nagde-date tayo? Hindi. Bukod pa rito, ang boses ni Sungho sa kanyang dating kasintahan kanina ay hindi tulad ng dati. Napakababa nito. Hindi mapigilan ni Seo Si-do ang kanyang selos, kaya nagtanong siya. Noong nagde-date kayo ng iyong dating kasintahan, napakasanay mo ba? Hindi ko obligasyon na sabihin sa iyo ang bagay na ito. Ang sagot ni Sungho ay nagpadurog ng puso ni Seo Si-do. Mag-isa siyang umalis sa kanyang kumpanya. Puno ang kanyang puso ng galit at sakit. Nararamdaman ni Moyum na ito ay problema niya. Kaya, bakit mo tinatanong ang tungkol sa nakaraan? Ito ay isang uri ng pananakit sa sarili. Bagaman alam ni Seo Si-do ang prinsipyong ito, wala siyang magawa. Nang makilala niya ang dating kasintahan ni Sungho, hindi niya maiwasang magselos. Samantala, nakatanggap si Sungho ng regalo na gawa sa luad mula sa kanyang dating kasintahan. Sa pagkakataong ito, dalawang kalabasa, isa para sa kanya at isa para kay Seo Si-do. Ginamit niya ito upang batiin silang dalawa ng 100 taon ng kaligayahan. Mukhang tunay na binitiwan na niya si Sungho. Nang matanggap niya ang regalo, hindi siya nagmamadaling dalhin ito upang suyuin si Seo Si-do. Dahil alam niya na madaling suyuin si Seo Si-do. At totoo nga, sa gabi, naglalakad si Seo Si-do at nakita niya si Sungho na gumagawa ng tirahan ng pusa sa isang maliit na pamayanan. Hindi nakalimutan ni Seo Si-do na noong nag-aaral pa siya, iniligtas niya ang isang sugatang puting. Ngunit dahil allergic siya sa pusa, hindi niya ito maaaring ampunin. Si Sungho rin ang gumawa ng tirahan ng pusa para sa kanya. Hanggang ngayon, pinapalakas pa rin ni Sungho ang tirahan ng pusa na iyon mula noon, at pinapakain ang mga pusa. Dahil dito, nagsimulang tumaas ang halaga ni Sungho. Sabi niya, ang unang arkitektura na dinisenyo niya ay ang tirahan ng pusa. Sabi niya, para sa iyo ang ginawa ko dahil nag-aalala ka sa pusa. Kaya, sa prinsipyong ito, posible bang ang unang Lego na binuo niya ay ang unang arkitektura ng arkitekto? Ngunit napakadali talagang suwayin si Seo Si-do. Hindi lang siya agad na sinuyo, kundi kusa pa siyang humingi ng paumanhin para sa hindi niya dapat tanungin tungkol sa dating kasintahan ni Sungho. Ginarantiyahan din ni Sungho na sa hinaharap ananatilihin niya ang distansya sa kanyang dating kasintahan. Ngunit ang selos ni Seo Si-do ay nagpasaya kay Sungho. Ngunit ayaw na niyang makipag-away kay Seo Si-do dahil ang kanilang pag-aaway ay magpaparamdam kay Sungho na hindi siya panatag at hindi siya magiging sarili niya. Tungkol sa kanyang malamig na pag-ugali kay Seo Si-do sa sinehan, sinabi ni Sungho ang dahilan sa kanya. Dahil sa sobrang kaba niya at sa sobrang pagmamahal niya kay Seo Si-do, hindi niya alam kung paano siya dapat tratuhin. Tulad ngayon, sa tuwing nasa kwarto siya ni Seo Si-do, nagkakaroon siya ng masasamang iniisip. Ngunit sinabi ni Seo Si-do na ayos lang, hindi naman sila nagmamahalan sa murang edad, kaya hayaan na lang ang masasamang iniisip. Paano naman ang masasamang gawa? Tumango rin si Seo Si-do sa pagsang-ayon.
Nang sinabi iyon ni Seo Si-do, hindi na rin nagpigil si Sung-ho. Naghalikan sila ng mas masidhi, lumipat mula sa tabi ng mesa, mula sa pag-ibig ng mga kabataan hanggang sa pag-ibig ng mga nasa hustong gulang. Ang magkababatang magkaibigan ay nagkaroon ng magandang wakas. Matapos ang isang masidhing gabi, sabay na nagising si Seo Si-do at Sung-ho sa umaga. Pagdating ni Seo Si-do, nagulat ang dalawa at nagmamadaling nagbihis. Ngunit nakita agad ng ina ni Seo Si-do na may kakaiba. Sabi niya, Sung-ho, baliktad ang pagkakalagay mo ng mga butones mo. Ngunit mukhang ang imahe ni Sung-ho bilang isang mabuting anak at mag-aaral sa loob ng maraming taon ay nagkaroon ng epekto. Hindi nagduda ang mga magulang ni Seo Si-do sa kanya at nang umupo ang dalawang pamilya para kumain ng tanghalian, nagsimulang pilitin ng mga matatanda ang dalawang bata na maghanap ng taong makakasama at magpakasal kaagad. Ang hirap para kay Seo Si-do at Sung-ho na sagutin sila at naisip ni Sung-ho na mas mabuting maging tapat. Ngunit matigas na tumanggi si Seo Si-do, katatapos lang niya ng kanyang engagement at hindi pa nagtatagal simula nang ihatid niya ang kanyang kasintahan. Kung ipapakita niya ang kanilang relasyon sa kanyang mga magulang ngayon, hindi maiiwasan na isipin ng iba na siya ay pabaya. Hindi niya gustong isipin ng iba na ganoon lang ang kanyang nararamdaman para kay Sung-ho. Ang ibig mong sabihin, kung malalaman ng mga magulang ko na nagde-date tayo, hindi ka na makakapasok sa kwarto ko ngayon. Nang marinig ito ni Sung-ho, naramdaman niya na may punto rin ito, kaya upang magkaroon ng masayang date si Seo Si-do, palihim silang nag-date sa mga liblib na lugar at kahit sa opisina ni Sung-ho. Kailangan niyang iwasan ang kanyang mga kasamahan. Ngunit ang pakiramdam ng palihim na ito ay nakakakilig din habang nasisiyahan pa si Seo Si-do sa matamis na pag-ibig. Sumiklab naman ang apoy sa kanilang bahay. Lumabas na ang protein powder na ibinebenta ng kanyang walang kwentang nakababatang kapatid ay peke at substandard. Nang sinabi ito ni Seo Si-do sa kanyang ina, naramdaman ng kanyang mga magulang na parang guguho na ang mundo. Dapat pala ay inalis na kita sa rehistro ng pamilya dahil lang sa iyong ina, kaya ako nagtiis hanggang ngayon, bata ka. Maging ang ina na pinakamamahal ang kanyang anak ay labis na nabigo. Naramdaman ng kanyang nakababatang kapatid na naagrabyado siya. Gusto lang niyang maging mas mahusay sa iba. Gusto niyang kumita ng pera para bumili ng mga bagay para sa pamilya. Ano ba ang kanyang ginawang mali? Hindi maipagkakaila. Kung ikukumpara sa nakaraang masamang mukha ni Seo Si-do nang sinisigawan siya ng kanyang ina, nang siyang kanyang nakababatang kapatid, hindi man lang niya ito pinagsalitaan ng masama. Sa totoo lang, kahit ang solusyon ay naisip ni Seo Si-do, dahil 10 kahon pa lang ng protein powder ang nabenta ng kanyang nakababatang kapatid, hindi marami ang dami at may pag-asa pa. Sinabi ni Seo Si-do sa kanyang nakababatang kapatid na tawagan ang bawat isa at humingi ng paumanhin at pagkatapos ay kunin ang protein powder at ibalik ang pera sa kanila. Matapos ibalik ng kanyang nakababatang kapatid ang pera, pinayuhan siya ni Seo Si-do. Hinihikayat siya na ipagpatuloy ang pag-ehersisyo at ang kanyang pangarap. Sa daan ng paghabol sa kanyang pangarap, nakamit ni Seo Si-do ang kanyang paunang layunin at pumasa siya sa pagsusulit para sa sertipikasyon ng Korean Cuisine Chef. Nang malaman ito ni Sung-ho, labis siyang natuwa. Ngunit ang pagkakaroon ng sertipiko ng chef ay hindi nangangahulugan na si Seo Si-do ay maaaring maging chef agad. Nagpadala siya ng mga resume sa mga restaurant, ngunit lahat ay tinanggihan, samantalang ang iba pang mga chef sa kanyang klase ay natanggap. Ito ay labis na nakadismaya kay Seo Si-do, at inisip ng iba na ang dahilan ay dahil sa napakagandang karanasan ni Seo Si-do. Nag-aral siya sa isang kilalang paaralan, bumalik mula sa ibang bansa, at mayroon pang malaking background sa negosyo, kaya ang mga ordinaryong restaurant ay hindi tumatanggap ng ganoong klaseng tao. Hindi inaasahan ni Seo Si-do na ang kanyang nakaraan ay magiging sagabal sa kanyang kasalukuyan, at lalo pa itong lumala. Dahil ang maliit na restaurant ng pamilya ni Seo Si-do ay lumiit din ang bilang ng mga customer dahil sa malapit na bagong food street. Ang tanging magandang balita ay sa wakas, bumalik na sa Gifig ang kanyang walang kwentang nakababatang kapatid na naiiba sa tuloy-tuloy na malas na buhay ni Seo Si-do. Ang buhay ni Sung-ho ay hindi lang maayos, kundi parang pinaboran pa siya ng tadhana. Kamakailan, nanalo na naman siya at inimbitahan siyang dumalo sa seremonya at sa pagkakataong ito, balak niyang isama si Seo Si-do. Ngunit si Seo Si-do ay wala sa mood na dumalo sa seremonya. Tiningnan niya si Sung-ho na kumikinang at napakaganda at naramdaman lang niya na mas malabo siya at hindi siya karapat-dapat kay Sung-ho. Ang pagiging insecure at sakit sa kanyang puso ay halos lumunod sa kanya at siya, na may matatag na personalidad, ay hindi niya talaga masabi ang katotohanan. Ang kanyang resume ay tinanggihan ng lahat ng restaurant at maaari lang siyang patuloy na gumawa ng mga dahilan upang tanggihan ang imbitasyon ni Sung-ho. Ang mundo ay napakaliit, kung makakasalubong niya ang mga kakilala, ang kanilang relasyon ay malalantad. Bagaman nabigo si Sung-ho, iginagalang pa rin niya ang desisyon ni Seo Si-do at hindi niya ito pinilit. Ngunit nang makauwi si Seo Si-do, sa sobrang pagdududa sa sarili, kinuha niya ang application form para sa isang cooking school sa Amerika at nagsimulang mag-isip. Ngunit bago pa man niya simulan ang kanyang plano na mag-aral sa ibang bansa, natuklasan ito ni Sung-ho na dumating pagkatapos ng trabaho upang hanapin siya. Nagkaroon sila ng pagtatalo at inisip ni Sung-ho na hindi mahalaga si Seo Si-do sa kanya, kaya pinili niyang mag-aral ulit sa ibang bansa. Hindi ang kanyang kasintahan sa kasalukuyan, kaya mukhang nagkamali siya para sa iyo
iyo, hanggang doon lang ako. Wala nang nagawa si Seo Si-do kundi sabihin ang totoo niyang nararamdaman na sunod-sunod siyang nabigo sa paghahanap ng trabaho. Kaya, hindi niya kayang tumayo ng matapang sa tabi ni Sung-ho, kaya gusto niyang mag-aral sa isang cooking school, makakuha ng magandang pangalan at maghanap ng trabaho. Napagtanto ni Sung-ho na si Seo Si-do ay laging may pagdududa sa sarili, kaya siniguro niya na kahit hindi makahanap ng trabaho si Seo Si-do, mamahalin pa rin niya ito. Ngunit sa puntong ito, napakatalino ni Seo Si-do, hindi siya maaaring mabuhay sa pag-ibig. Ngayon, gusto lang niya na mapag-isa ng ilang araw. Wala nang masabi pa si Sung-ho, kahit na sobra niyang namimiss si Seo Si-do, kailangan lang niyang maghintay ng may pasensya. Isang araw, nang pumunta si Sung-ho sa construction site upang tingnan ang progreso, bigla na lang may nangyaring aksidente. Nang matanggap ni Seo Si-do ang balita, labis siyang nataranta at tumakbo siya sa ospital at nakita niyang buhay pa si Sung-ho. Dapat ikaw mismo ang tumawag sa akin, ngunit hindi ko maigalaw ang aking kamay, mahal kita. Ang malaking aksidenteng ito ay nagpilit kay Seo Si-do na pag-isipan muli ang kanyang problema. Siya ay masyadong sensitibo at ang pagmamahal ay hindi dapat haluan ng pagdududa sa sarili. Sa loob ng ilang araw, nang hindi niya nakikita si Sung-ho, lagi siyang hindi mapakali, hindi panatag at hindi masarap kumain. Hanggang sa makatanggap siya ng tawag mula sa ospital at nataranta siya at ngayon lang niya nalaman kung gaano niya kamahal si Sung-ho. Agad na niyakap ni Sung-ho si Seo Si-do upang payuhan siya, ngunit gusto pa rin niyang marinig si Seo Si-do na magsabi ng mahal kita muli. Ngunit minsan na itong sinabi ni Seo Si-do. Kaya ngayon, ayaw na niyang magsalita. Nang siya ay masugatan, ang una niyang reaksyon ay hindi sakit kundi tuwa, dahil sa wakas ay makikita na rin niya si Seo Si-do ngayong araw. Paglabas niya ng ospital, tinignan ni Sung-ho ang kanyang telepono at biglang may magandang balita para kay Seo Si-do. Pangatlo ka. Ano? Nanalo ka sa cooking competition. Natigilan si Seo Si-do, hindi naman siya nag-apply. Nangyari pala si patago niyang ginamit ang pangalan at resipe ni Seo Si-do para sa kompetisyon. Ngayong nagpangatlo ang resipe niya, ito ay isang malakas na gamot para kay Seo Si-do na nangangailangan ng pagkilala. Pero parang pinahintulutan ako ng tadhana na magpatuloy. Ang nangyari ngayon ay isang malakas na gamot din para kay Sung-ho. Kung si Seo Si-do ay nasa puso niya, siya rin ay nasa puso ni Sung-ho. Hindi na siya makapaghintay kahit isang segundo. Magpakasal, kailangan ng magpakasal agad. Magpapakasal na ako. Anong sabi mo? Kahit nagulat ang mga kasamahan ni Sung-ho na bigla siyang magpapakasal, mas nagulat sila nang malaman na ang pakakasalan niya ay ang kanyang childhood friend. Nagmungkahi ang kasamahan niya na mag-propose siya sa isang ingranding paraan. Mas maganda kung sa mga sikat na lugar, tulad ng opera house o baseball field. Maiiyak ang mga babae, hindi sila makakatanggi. Kung gusto mong tanggihan ka kaagad, gawin mo yan. Nagbigay rin ng mungkahi ang intern na simple lang, hindi kailangang ingrande o may audience. Pinakamainam ay maghanap ng private space para sa inyong dalawa, ihanda ang sing-sing at love letter. Yan ay sapat na. Binigyan ng mga mungkahi ng intern si Sung-ho na nagpapakita rin na malungkot siya para kay Sung-ho. Sana maging masaya ka, yan ay sapat na. Sina Sung-ho at Seo Si-do ay masaya, ngunit ang kanilang kainan ay walang customer. Walang ibang pagpipilian. Ang nanay ni Seo Si-do ay nagbihis na lang at patagong bumili ng rice cake sa kalaban. Kilalanin ang kalaban para sa 100 panalo. Kailangang intindihin muna ang sitwasyon ng kalaban. Pagkain nila ng isa, pareho silang kumbinsido. Ang sarap talaga ng gawa nila, tapos na ang kainan natin. Ngunit si Sung-ho ay nagmungkahi kay Seo Si-do na magpatuloy bilang food vlogger sa Korea. Gumawa ng cooking video, mag-share ng mga resipe. Hayaan mo na, ginagawa ko lang yun dahil hindi sila masyadong nakakaintindi ng Korean food. Iba na rito sa Korea ngayon. Ngunit naisip ni Sung-ho na ayos lang, matutulungan niya si Seo Si-do sa pagkuha ng video at pag-shoot. Pero sa harap ng kamera, nanatiling kinakabahan at nalilito si Seo Si-do. Nang makita siya ni Sung-ho na ganoon, hindi niya mapigilan na lapitan at aliwin siya. Ang sarap talaga ng gawa mo, mas alam ko yan kaysa sa kahit sino. Para sa mga magulang ni Seo Si-do, ang kainan ay ang lahat. Ngunit pinag-isipan itong mabuti ng nanay ni Seo Si-do at sa huli ay nagdesisyon siya. Mahal, isara na natin ang kainan. Alam niya na mahilig sa tula at magaling magpinta ang kanyang asawa. Sa totoo lang, siya ay isang artistikong tao. Dahil sa pangangailangan ay napilitan siyang magluto at magprito ng rice cake araw-araw. Ngayon ay nasa tamang landas na ang buhay ng kanilang mga anak. Kung hindi na rin naman maganda ang negosyo at matanda na sila, mas mabuti pang mag-retire na lang at mag-enjoy. Agad na nasabik ang nanay ni Seo Si-do at sinabi na pagkatapos nilang mag-retire, ay pwede silang mag-travel ulit. Sa pagkakataong ito, mag-ensayo siya sa pagkuha ng litrato para mas maganda ang mga litrato ng kanyang asawa. Ang mga matatanda ay gustong mag-retire, habang si Seo Si-do na nasa edad ng pag-unlad ay kailangang magsikap. Ngunit nag-video siya sa buong araw at walang manonood. Nalulungkot si Seo Si-do dahil dito. Sa pagkakataong ito, inanyayahan siya ni Sung-ho na lumabas at mag-date. Hindi niya alam na ngayong araw ay maingat na inihanda ni Sung-ho ang lahat para sa kanyang pag-propose. Ngunit mapaglaro ang tadhana at sunod-sunod siyang nabigo. Una, nawala ng tubig sa bahay, kaya wala siyang nagawa kundi gamitin ang lumang plansa para plansahin ang kanyang damit. Ang resulta, nasunog ang
ang kanyang polo at napilitan siyang maghanap ng damit na pangkalahatan. Naghanda siya ng kotse na may bulaklak para lumabas, ngunit sa daan papunta sa restaurant kasama si Xefedu, nabangga sila. Walang ibang pagpipilian kundi ipaayos ang kotse at nasira ang mga bulaklak sa trunk. Nang sa wakas ay makarating siya sa restaurant na may reservation, biglang nakatanggap ng tawag ang may-ari na malapit ng manganak ang kanyang asawa. Kailangan niyang pumunta sa ospital, buti na lang ay handa na ang cake na pang-propose. Iwan na lang daw sa likod ng kusina at pwede na lang kunin ni Sungho. Ngunit habang mas nag-iingat siya, mas madali siyang magkamali. Habang buhat-buhat niya ang cake, muntik na lang, nadulas siya at nahulog ang cake. Lubhang nabigo ang plano niyang mag-propose. Samantala, gusto sana ng nanay ni Sungho na iayain ang nanay ni Xefedu at ang ilang matalik na kaibigan na magbiyahe. Ngunit malapit nang magsara ang kainan ni Xefedu at walang kita, kaya paanong maglalakbay ang nanay ni Xefedu? Napansin ng nanay ni Sungho ang kalungkutan ng kanyang kaibigan, kaya gusto niyang tumulong. Kung dahil sa pera, ako na ang magbabayad para sa'yo. Ngunit naapektuhan ang pride ng nanay ni Xefedu. Naisip niya na inaawaan siya ng kanyang kaibigan, kahit na walang sinuman ang nag-iisip ng ganoon. Minaliit niya ang sarili at iyon ay ang pagiging insecure. Dahil sa pagiging insecure, nag-away sila at sinumpaang hindi na magsasama. Hindi alam ng dalawang bata na nag-aaway ang mga matatanda. Magkasama silang bumalik sa opisina para magluto at biglang nakatanggap si Xefedu ng magandang review mula sa isang manonood. Ang nanay pala ng manonood ay may malubhang sakit at hindi makakain. Nakita niya ang video ni Xefedu at sinubukang gawin ang nutritional rice para sa kanyang nanay. Sa wakas ay naubos ng nanay niya ang pagkain, kaya nagpapasalamat siya kay Xefedu. Nang makita ni Xefedu ang komento, naisip niya ang mga araw na may sakit siya at hindi makakain. Gumagawa siya ng mga video ng malusog na pagkain para magbigay ng pag-asa sa mga pasyenteng ito. Gumamit ng pagkain para aliwin sila at magiging maayos ang lahat. Nang makita ni Sungho na gumaganda ang atmosphere, hindi niya napigilan na mag-propose kay Xefedu. Sa mga susunod na araw ng buhay mo, pwede mo bang hayaan na samahan kita? Sabi niya at nilabas ang bracelet na inihanda niya. Xefedu, magpakasal ka sa akin. Ngunit hindi inaasahan, tinanggihan siya ni Xefedu. Nag-isip si Sungho at hindi maintindihan bakit. Bakit tinanggihan ni Xefedu ang proposal ko? Ang mga nanay ng dalawang panig ay nag-away hanggang sa hindi na magpansinan at sa tuwing mailibreng oras ay sinisiraan ang isa't isa sa bahay. Ngunit ang dalawang tatay ay patagong nag-uusap at nag-iisip ng paraan para magkaayos ang dalawang nanay. Pero wala pa silang naisip na paraan at lasing na sila. Kaya parehong nakatanggap ng tawag ang dalawang asawa na sunduin sila. Nang makita ito, galit na galit ang nanay ni Xefedu. Dito naman, nalulungkot din si Sungho at sobrang lasing. Tinawag niya si Xefedu para sunduin siya. Bakit mo ako tinanggihan? Akala ni Xefedu na lasing lang siya. Naghintay siya sandali, ngunit hindi niya inaasahan na bigla siyang nagising. At sinabi pa rin niya, bakit mo tinanggihan ang proposal ko? Nang tanungin siya ni Sungho, napilitan si Xefedu na sabihin ang kanyang nararamdaman. Kahit mukhang ayos ako ngayon, ang cancer ay pwedeng lumala kahit anong oras. Hindi ito pinansin ni Sungho. Hindi, kahit isang araw lang akong mabuhay, hindi ko kayang wala ka. Sa wakas ay naaliw si Xefedu at tinanggap ang proposal ni Sungho. Ngunit pagkatapos noon, nakita niya nagulat ang kanilang mga magulang. Tapos na ang lahat, hindi alam ni Xefedu kung paano ipapaliwanag. Ngunit naunahan na siya ni Sungho at kusang inamin na nagde-date sila. Pagkasabi nito, parehong nagulat ang mga magulang at hindi makapaniwala. Galit na galit ang nanay ni Sungho at pinauwi ang kanyang anak para panagutan ang ginawa. Hindi rin makapagsalita ang nanay ni Xefedu at hinila ang kanyang anak. Ang masamang kapalaran na magkasintahan ay pinaghiwalay ng kanilang mga magulang. Pagka-uwi niya, sinabi agad ni Xefedu na matagal na silang nagde-date ni Sungho. Magpapakasal na rin kami. Galit na galit ang nanay ni Xefedu at hindi pumayag na magkasama sila. Kahit na mabait si Sungho at magkakilala ang dalawang pamilya, dahil masyado na silang magkakilala, natatakot siya na pagkatapos nilang magpakasal. Gagamitin ng nanay ni Sungho ang sakit na cancer sa tiyan at ang hiwalay na kasal ni Xefedu para saktan siya. Totoo na nag-aalala ang nanay ni Sungho sa sakit ni Xefedu. Tinanong niya ang kanyang asawa na doktor kung ano ang survival rate ng isang taong may stomach cancer. Pagkasabi niya, pinutol niya agad, ayaw niyang marinig ang eksaktong oras. Sa gabi, hindi ininda ni Sungho ang sugat sa kanyang kamay at patagong umakyat sa kwarto ni Xefedu at niyakap ng mahigpit ang kanyang minamahal. Dahil natuklasan na ang kanilang relasyon, hindi na kailangan pang magtago ang dalawa. Isinuot ni Sungho ang bracelet kay Xefedu, lumuhod at hinalikan siya. Napuno ng kaligayahan ang mga mata ni Xefedu at tumango siya bilang sagot. Hindi na apektuhan ang magkasintahan ng kanilang mga magulang. Masaya silang nagtatrabaho, nagbibiruan at naglalaro na kinaiinggitan ng kanilang mga kasamahan. Nang sumunod na araw, pumunta ang tatay ni Xefedu sa kainan at natulala sa pamilyar na setting. Pagkatapos ay inilagay niya ang karatula na magsasara na sila sa loob ng ilang araw. Kamakailan, may bagong bukas
bukas na kainan na mas masarap ang lasa at kinuha ang mga customer ng tatay ni Xedu. Hindi na siya makapagpatuloy kaya nagdesisyon siyang magsara na. Patuloy na nagagalit ang nanay ni Xedu sa nanay ni Sungho at sa tuwing makikita niya, tatayo siya at aalis. Bago umalis, hindi niya nakalimutang asarin ang nanay ni Sungho. Naasar din ang nanay ni Sungho, ngunit nang malaman niyang malapit nang magsara ang kainan ni Xedu, nag-alala rin siya para sa kanyang sarili. Nang gabing iyon, magkasama ang buong pamilya ni Xedu. Inanunsyo ng tatay ni Xedu na isasara niya ang kainan at magretiro na. Nag-alala si Xedu na may tinatago ang tatay niya. Sinabi ng tatay ni Xedu na huwag siyang mag-alala, gusto lang niyang mag-retire. Nang marinig ito ni Xedu, gumaan ang pakiramdam niya at masaya siyang nakipag-usap sa kanyang tatay. Ikinuwento ni Xedu sa kanyang sarili kung paano nalaman ng kanilang mga magulang na nagde-date sila. Hindi inaasahang kalmado si Ii at basta na lang inalo si Xedu. Nagmamadali siyang nagbihis at lumabas kasama ang reporter para mag-date. Hindi niya inaasahan na paglabas pa lang nila, tumawag si Sungho sa reporter. Inanyayahan niya itong tulungan siyang ayusin ang lumang bahay ng matanda na malapit doon. Dati, madalas na tinutulungan ni Sungho at ng reporter ang matanda sa pagkuha ng mga recyclable. Pumunta sila sa bahay ng matanda at sabay-sabay na inayos ang kanyang bahay. Mabilis na natapos ang pag-aayos. Ang matanda ay labis na naantig nang makita ang bagong-bagong bahay. Dati, nang makita niya ang mga basura na nakasalansan, hindi siya makahinga. Pakiramdam niya ay desperado ang buhay. Ngayon ay sa wakas ay naramdaman na niya na ang mabuhay ay isang kaligayahan. Samantala, ang mga miyembro ng girl group ay gumawa ng pagkakataon para magkaayos ang dalawang nanay. Hiwalay nilang inanyayahan ang nanay ni Xedu at nanay ni Sungho sa salon. Nang magkasalubong sila, agad na kinandado ang salon mula sa labas. Gusto nilang maalis ang hindi pagkakaunawaan at magkaayos ang dalawa. Umupo ang dalawang nanay at nag-usap at ang kanilang paksa ay umiikot sa kanilang mga anak. Hindi kailanman naisip ng nanay ni Sungho na magsasama ang dalawang bata. Naisip niya na mas mabuti pang respetuhin ang kanilang gusto at tingnan na lang sa darating na panahon. Nang marinig ang mga sinabi ng nanay ni Sungho, naisip ng nanay ni Xedu na gusto niyang maghiwalay ang dalawa. Nagpaliwanag ang nanay ni Sungho na ayaw niya lang magbigay ng mabilis na konklusyon. Kasi si Xedu ay kakakabangon pa lang mula sa kanyang pagkakadapa. Ang sinabing ito ay tumama sa sensitibong parte ng nanay ni Xedu. Ang pinakamalaking takot niya ay baka tuksuhin ng nanay ni Sungho si Xedu kapag nalaman niya ang nakaraan ng kanyang anak. Nagalit ang nanay ni Xedu at sinabi sa kanyang matalik na kaibigan na baguhin ang kanyang ugali. Kung hindi, mananatiling binata si Sungho habang buhay. Nag-away ang dalawa at nagkasakitan. Naliligo sa grape juice at nabigo ang planong magkaayos. Nang sumunod na araw, lumabas ang nanay ni Xedu at narinig ang paghatol ng mga kapitbahay. Ang luto ng tatay ni Xedu ay napakahirap lunukin. Nagagawin na nga pero dadaan na lang sa kabilang daan. Ngayon, ang anak niyang babae ay walang trabaho. Nagsara na rin ang kainan ng asawa niya. Ang lungkot naman talaga. Galit na lumapit ang nanay ni Xedu para bawiin ang sinabi, pero naitulak siya at bumagsak sa lupa. Tamang-tama na dumaan ang nanay ni Sungho at inihagis niya ang kanyang bag na activate ang fighting spirit ng dalawang nanay. Dalawa laban sa tatlo at sa huli ay nasa istasyon ng pulis sila. Tumakbo ang dalawang tatay sa istasyon ng pulis. Amoy alak pa sila. Kanina lang ay patago silang nagkita. Ang asawa ay nagsimula ng isang walang usok na digmaan. Ang dalawa ay nasa gitna at nahihirapan. Sa isang tingin pa lang ni tatay ni Sungho, agad na naintindihan ang tatay ni Xedu. Nilabas niya ang alak para maging mas komportable ang atmosphere. Nagpatuloy silang magplano kasama ang tatay ni Sungho. Sunod ay dumating ang magkasintahan. Nag-aalala sila na baka nasaktan ang kanilang mga nanay. Sa bilang, sila ay nasa dehadong posisyon. Ngunit sa lakas ng laban, mas malala ang pinsala ng mga kapitbahay. Sa huli, pinili nilang magkaayos. Inilabas nila ang mga nanay sa istasyon ng pulis. Tunay nga na ang pagkakaibigan ng mga babae ay dapat mayroong alitan. Naalala ng nanay ni Sungho noong bata pa siya na ninakawan siya ng masasamang tao. Si nanay ni Xedu ang nagligtas sa kanya. Naalala ng dalawa ang kanilang nakaraan na may tawanan at kwentuhan. Ibinalik nila ang matalik na relasyon tulad ng dati. Umupo ang dalawa at nag-usap ng maayos. Nagtapat ang nanay ni Xedu. Nang kasama niya ang nanay ni Sungho, lagi siyang nakakaramdam ng insecurity. Ang matalik kong kaibigan ay may magandang edukasyon, magandang trabaho at kumikita ng malaki. Nakakapagsalita siya ng English at Frances. Habang ako, umaasa lang sa pag-aalaga kay Sungho para kumita ng pera. Ito ang sakit sa loob niya. Inalo siya ng nanay ni Sungho. Ang pagod ay may katumbas na bayad. Ang pagpapalaki ng anak ay isang napakahusay na bagay. Naalala pa niya noong nagsimula siyang mag-aral at wala siyang kaibigan. Si nanay ni Xedu ang unang lumapit sa kanya. Ang dalawa ay magiging matalik na kaibigan magpakailanman. Ang pagkakaibigan nila ay laging unahin. Kahit na magpakasal ang kanilang mga anak, hindi niya tatawaging balay ang nanay ni Xedu. Nagulat ang nanay ni Xedu. Palagi niyang iniisip na nag-aalala ang kanyang kaibigan tungkol sa sakit ni Xedu. Nagsalita ang nanay ni Sungho. Paano ko hindi iisipin yan? Si Xedu ay parang anak na rin na lumaki sa harap ko. Mahal ko rin si Xedu. Ang kanyang pag-aalala ay pagmamahal, hindi pagkamuhi. Mamahalin ko
si Xesedu, tulad ng pag-aalaga ng nanay ni Xesedu kay Sungho. Si Xesedu, na nakikinig sa labas, ay naantig at umiyak. Tinawag ng nanay ni Xesedu ang mga batang patagong nakikinig sa labas. Sa pagkakataong ito, opisyal na ibinigay ng dalawang nanay ang kanilang mga anak sa kanilang mga partner. Kinabukasan, ang huling araw ng kainan ng tatay niya. May isang dalaga na pumunta at sinabing 0 taon na ang nakalipas. Nakatira siya sa malapit at pumunta siya sa kainan dahil hindi siya nakapasa sa exams. Si tatay ni Xesedu ang nag-encourage sa kanya at binigyan pa siya ng karagdagang pagkain. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya ito nakakalimutan. Pagkatapos niyang ihatid ang customer, dumating ang mga kaibigan at kakilala sa kainan. Nagtipon-tipon ang lahat. Dumating ang reporter para interviewin ang tatay ni Xesedu. Ang kainan na pinagbentahan niya sa halos buong buhay niya ay malapit ng magsara. Umiyak ang tatay ni Xesedu at may kaunting paghihinayang. Ngunit hindi ba ang pagsisisi ay bahagi ng buhay? Dati, dahil sa kanyang negosyo, nalayo siya sa kanyang pamilya. Mula ngayon, sisikapin niyang maging malapit sa kanyang asawa at mga anak. Pagkatapos magsara, naglakad pa uwi ang pamilya, nagtatawanan at nagkukwentuhan sa daan. Nang maihatid na ang mga magulang sa bahay, lumabas si Xesedu at Sungho para mag-date. Gumawa si Xesedu ng paboritong pagkain ng kanyang kasintahan at hinaplos ni Sungho ang ulo ng kanyang minamahal bilang pasasalamat. Nahihiyang sinabi ni Xesedu na handa siyang magluto para kay Sungho habang buhay. Hanggang sa magsawa ka, ang pangusap na ito ay tila simple, ngunit ito rin ang proposal ni Xesedu kay Sungho. Lubos siyang pumayag na magpakasal kay Xesedu. Hinalikan niya ang kanyang kasintahan at ang dalawang pamilya ay umupo para kumain ng magkasama. Tumingin si Xesedu kay Sungho at pumasok ang dalawa sa kwarto para mag-usap ng pribado. Nitong nakaraang linggo, abala si Sungho sa trabaho, ay matagal na silang hindi nag-date. Umiyak si Sungho, naglambing at niyakap ang kanyang kasintahan. Kailangan na lang nating maghintay ng 1 linggo at matatapos na ako sa trabaho. Pagkatapos nilang i-anunsyo ang kanilang relasyon, pwede na silang magyakapan sa kalsada ng walang takot. Magkahawak kamay silang naglalakad. Sa mga libreng oras ni Xesedu, sinasagot niya ang mga komento ng kanyang mga tagahanga. Si Sungho na nakatira sa tapat ay pwedeng tawagin si Xesedu sa bintana. Lumabas sila at nag-date. Pagkakita ni Xesedu, agad siyang yumakap kay Sungho at naglakad sila sa subdivision habang magkahawak kamay. Ang buong subdivision ay puno ng alaala para sa kanila. Noong bata pa sila, naglalaro sila habang magkahawak kamay sa alley na ito. Noong high school, tinatawag ni Xesedu si Sungho na baby. Gumagala sila, nagkakantahan sa karaoke at maingay sa buong kalye. Kahit saan sila magpunta, may alaala sila doon. Nagdaan sila sa dating kainan ng tatay niya at tapos na ang pag-aayos. Hinila siya ni Sungho sa loob para tingnan. Nagustuhan ni Xesedu ang kusina ng tindahan na maganda at mainit. Ibinunyag ni Sungho na ang tindahan ay kay Xesedu. Hindi pa nagtatagal, ang tatay ni Xesedu ay pumunta sa kumpanya ni Sungho at humingi ng tulong para i-renovate ang tindahan. Nais niyang ibigay ang tindahan sa kanyang anak. Bago matapos ang renovation, hiniling niya kay Sungho na panatilihin itong sikreto para sorpresa kay Xesedu. Hindi nagsalita si Sungho, gumawa ng maraming disenyo at sinimulan ang pagtatayo sa tablet. Ito ang ginagawa niya sa loob ng ilang araw. Ang tindahan na ito ay puno ng pagmamahal ng kanyang tatay at ni Sungho. Sila ang dalawang lalaki na pinakamamahal si Xesedu sa mundo. Tuwang-tuwa si Xesedu at umiyak. Niyakap ni Sungho ang kanyang minamahal mula sa likod. Mamaya, siya mismo ang gagawa ng espasyo para kay Xesedu. Malapit nang magbukas ang tindahan. Pinangalanan ni Xesedu na Rainbow Kitchen. Ang mga mesa, upuan, kagamitan sa kusina at mga kagamitan sa pagkain sa tindahan ay handa na. Habang nagbibilang na lang para sa pagbubukas, ang mga magulang ay dumadalaw sa tindahan tuwing may libreng oras. Ang kanyang tatay ay isang nakaranas na tao. Pinayuhan niya si Xesedu na huwag magmadali at mag-enjoy lang sa proseso. Gusto ni Xesedu na maging consultant niya ang kanyang tatay. Ang tatay niya ay may karanasan at maaaring magbigay ng maraming kapakipakinabang na mungkahi. Pagkatapos, gumawa si Xesedu ng epi para sa tindahan para makatanggap ng mga order. Sa pagkakataong ito, labis na nagpapasalamat si Xesedu sa mga pinagdaanan niya noon. Ang bawat pinagdaanan ay siyang bumuo sa kanya ngayon. Tapos na ang karamihan sa mga gawain sa tindahan. Sinimulan na ng mga magulang na magplano para sa kasal ng dalawa. Unang nagsalita ang nanay ni Sungho. Hindi niya kailangan ng dote at hindi rin siya magiging masamang biyenan. Basta masaya ang mga bata, ayos na. Ngunit sa petsa ng kasal, may magkasalungat na opinyon ang dalawang nanay. Gusto ng nanay ni Sungho na gawin ito ngayong taon, habang gusto naman ng nanay ni Xesedu na maghintay hanggang sa susunod na tagsibol. Nag-aaway man sila, ngunit sa kabila nito ay nananatili silang matalik na magkaibigan. Tuturuan ng nanay ni Sungho ang nanay ni Xesedu magluto. Kabaliktaran naman, gusto ng nanay ni Xesedu na turuan siya nito ng Ingles. Nais din niyang makapaglakbay sa ibang bansa balang araw at magamit ang Ingles para mag-order at makipag-usap. Ang magkakaibigan ay nagkakaintindihan, nagtuturuan sila sa isa't isa. Unang-una, tinuruan ng nanay ni Xesedu ang kanyang kaibigan magluto. Sa larangang ito, baguhan ang nanay ni Sungho, hindi niya alam paano gamitin ang rice cooker at mabagal siyang maghiwa ng gulay. Susunod ay ang English class at nagpalit ng papel ang dalawang nanay. Ang nanay ni Xesedu ay parang baguhan pa lang sa pagsasalita. Paulit-ulit na itinama ng nanay ni Sungho ang kanyang bigkas. Dumating na ang araw para sukatin ni Xesedu ang kanyang wedding dress. Paglingon ni Sungho, nakita niya ang kanyang bride. Wala siyang maisip na salita
para ilarawan ang kagandahan ni Xesedu. Sinabi ni Xesedu ang kanyang iniisip, gusto niyang maghintay ng 1 taon bago magpakasal. Sa panahong ito, gusto niyang mag-focus sa kanyang career at pagkatapos ay mag-enjoy sa matamis na panahon ng pag-ibig. Palaging sumasang-ayon si Sungho kay Xesedu ng walang kondisyon. Tungkol sa pagsusuot ng wedding dress, may ideya si Xesedu na mag-organisa ng kasal para sa mga magulang ni Sungho. Sa sandaling suotin ng kanyang asawa ang wedding dress, hindi maalis ni tatay ni Sungho ang kanyang mga mata at blanko ang kanyang isipan. Hawak ng nanay ni Sungho ang bulaklak na Lily of the Valley at nagpicture kasama ang kanyang asawa. Ang kahulugan ng Lily of the Valley ay kaligayahan, tulad ng mga magulang ni Sungho. Pagkatapos ng mga hindi pagkakaunawaan, magkahawak kamay silang nagpatuloy. Nagpasalamat si Sungho sa pagiging maalalahanin ni Xesedu na nagbigay sa kanya ng isa pang family picture. 3 dekada na ang nakalipas, siya ay isang mabuting anak sa kanyang nanay. Mula ngayon, gusto niyang baguhin ang kanyang papel at maging lalaki ni Xesedu. Niyakap ni Xesedu ang liig ni Sungho at sinabing buong puso rin siyang magiging mabait kay Sungho. Nag-promise ang dalawa na pagkatapos ng 3 dekada, magpipicture din sila ng masayang wedding picture tulad ng kanilang mga magulang. Sa isang iglap, lumipas ang 0 buwan at patuloy ang verbal argument journal ng nanay ni Xesedu at nanay ni Sungho. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba, madalas na tinatawag ng nanay ni Xesedu si Sungho bilang promising na anak at ipinagmamalaki ang scarf na regalo ng kanyang manugang. Habang ang nanay ni Sungho naman ay madalas na pinupuri si Xesedu at sinabing ang kanyang tindahan na 6 na buwan pa lang ay naging sikat na kainan at itinuturing ng mga customer na healthy na kainan. Pagkatapos niyang magsalita, tinuro pa niya ang lipstick sa kanyang bibig. Regalo ito ng manugang ko. Tungkol naman kay Xesedu, nag-i-enjoy siya sa pagluluto. Pagkatapos kumain ng mga customer, ibibigay niya pa ang recipe ng lutong inihanda niya. Buong puso siyang gustong magbigay ng masustansyang pagkain sa mga customer. Karaniwan din siyang nagpo-post ng cooking video online at hindi nag-aalala na mabunyag ang kanyang mga recipe. Sa ilalim ng video ni Xesedu, may isang komento mula sa 1 taon na ang nakakaraan. May isang tagahanga na gustong-gusto ang kanyang recipe at gusto niyang matikman ang lasa nito. Ngunit dahil nasa pagpapagamot siya, hindi niya magawa ang masarap na pagkain. Ngayon, nagdagdag ulit ang tagahanga na ito ng komento. Tapos na ang pagpapagamot ko at natikman ko na ang lasa ng pagkain. Mula sa pagkain, naramdaman niya ang init at pag-encourage ni Xesedu. Nakatanggap din siya ng recipe na bigay ni Xesedu. Samantala, abala si Sungho sa pagdisenyo ng kanilang bagong bahay ni Xesedu araw-araw. Nagmamadali siya at gusto niyang iuwi na si Xesedu. Ang kanyang kasamahan ay isang nakaranas na tao. Welcome sa impyerno ng kasal. Tinama ni Sungho, ang buhay kasama si Xesedu ay parang paraiso sa mundo. Magkasama silang nagkita. Si Xesedu ay halos 1 oras na late dahil sa trabaho. Hindi nasisiyahan si Sungho at sumimangot. Naisip ni Xesedu na nagbago si Sungho. Kung dati, sasabihin ni Sungho na huwag siyang magmadali. Hindi siya magagalit. Sinagot ni Sungho na si Xesedu ang nagbago. Dahil nakalimutan niya ang kanilang date kaya siya na late. Ngayon ang araw ng meeting nila sa contractor na tutulong sa kanila sa paggawa ng kanilang bagong bahay. Nag-asal bata si Sungho. Nawalan din ng pasensya si Xesedu. Ayaw na niyang magpatuloy sa pag-aaway. Naglagay ang dalawa ng 3 tuntunin. Dapat magkahawak kamay habang nag-aaway. Dapat magdagdag ng salitang pag-ibig sa dulo ng bawat pangungusap. Sinubukan nilang mag-away sa pamamagitan ng ilang pangungusap gamit ang mga tuntunin. Agad na nawala ang kanilang galit. Masayang pumunta ang mag-asawa para makipagkita sa contractor. Magkasama nilang bubuin ang tahanan ng kanilang pag-ibig. Tapos na ang palabas, dito na lang tayo sa ngayon. Mag-like at mag-iwan ng mensahe.